The Boss Husband. Credit to the author. 1059-67. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Sa harap ng kanyang galit, agad na blanko ang isip ni Justin. Ang tanging nagawa niya ay ang paghampas ng mga braso at walang magawa. Totoo na may mga mistress ako pero hindi siya isa sa kanila. Hindi. Pa, I swear hindi kita niloloko. I'm just. God. Walang luhang naiiyak si Justin. Paano niya ipapaliwanag ang ganito sa kanya? Maliwanag na sapat na si Marian sa kanyang kalokohan. Huminga siya ng malalim, umalis siya sa mesa para tumakbo sa itaas. Tinawag siya ni Rebecca ngunit hindi siya pinansin ni Marian. Sinarado ang pinto ng study. Bumalik sa hapagkainan, si Leia ay nagpout ng kanyang mga labi sa isang labis na paraang parang bata. Sumirit siya, masamang tito. Binubuli mo si mama. Nagmamadaling lumapit si Mina para pakalmayan ang batang babae, sa takot na mapunit ng bata ang mesa. Hindi pinansin ni Justin ang daldal ng bata. Napahawak siya sa kanyang buhok dahil sa frustration. Tuluyan na siyang nawalan ng gana. What the hell, nandito ka pa? Ipaliwanag mo ang sarili mo kay Marian. Mas masahol pa kung hindi mo ipapaliwanag ng mabuti ang sitwasyon. Hinampis ni Rebecca ang balikat ng kanyang anak. Ito ay naiintindihan ni Justin na pagkatapos ay maingat na pumunta sa pag-aaral. Kumatok siya sa pinto nito. Hindi sumagot si Marian. Ang tanging naririnig ni Justin mula sa labas ay ang kanyang mabilis na paghinga. Galit na galit pa rin siya sa kanya. Lumingon si Justin para tingnan ang mga miyembro ng kanyang pamilya sa ibaba at inihagis ang kanyang mga kamay. Sa tingin ko maghihintay ako hanggang sa huminahon siya, sa tingin ko ay hindi niya ako gustong malapit sa kanya. Nagkatinginan sina Rebecca at Yuna na may mapait na ngiti. Sa puntong ito, walang paliwanag o pangangatwiran ang magagamit. Si Justin ay may mahabang talaan ng mga pagkakamali para sa kanya na makatanggap ng kapatawaran ni Marian ay halos imposible. Marami pa ring dapat matutunan para sa dalawang matatandang ito. Kung talagang hindi maganda si Justin kasama ang babae, nagmadali na ba siyang umuwi para sa hapunan sa gitna nito? Kapag huminahon na si Marian, mas mauunawaan niya ang sitwasyon. Sa makatuwid, walang gaanong dapat ipag-alala. Hanggat pinuntahan niya ito at ipinaliwanag ang kanyang sarili, maaaring malutas ang hidwaan. Inalis ang hapunan. Sa kabutihang palad, isang magandang bahagi nito ang natapos ni Leia kaya hindi gaanong nasayang. Napabuntong hininga si Justin nang bumalik siya sa kanyang kwarto. Bago pa siya maligo at magpalit ng bagong damit, napansin niyang may lumabas na call invitation sa screen ng kanyang laptop. Si Sauron iyon. Iyon ang nagdulot kay Justin sa kanyang pagkatulala, nagmamadali siyang lumapit upang tanggapin ang tawag. Si Sauron ay nagpadala sa kanya ng maraming impormasyon sa buong hapon ngunit wala siya sa bahay upang tanggapin ito. Hindi nagtagal, nakita si Sauron na naka-reading glass. Mukhang abala siya sa ilang files. Sanay na si Justin sa tipikal na masungit na hitsura ng taong pula ang buhok, ang salamin sa Sauron ay nagmukhang sophisticado. Ito ay kakaiba. Hindi niya alam, tumanda na si Sauron. Medyo matagal na rin simula noong una nilang pagkikita. Sa wakas ay napansin si Justin sa kanyang screen, itinaas ni Sauron ang kanyang tingin at binigyan ng nakababatang lalaki ng magalang na tango. Sinabi ni Sauron, "Kamahalan Pluto, ipinadala ko sa iyo ang lahat ng impormasyong hiniling mo tungkol sa isang sinaunang sibilisasyong hindi ginalaw ng sangkatauhan. Nakahanap kami ng 8 sa kanila. Makikita mo ang lahat sa iyong mailbox." Tumango si Justin. "Titingnan ko ito sa lalong madaling panahon. Salamat sa iyong pagsusumikap. May problema ka ba?" "Hindi naman pero masyado akong curious." "Kamahalan Pluto, bakit mo kailangan ng ganoong impormasyon? Karamihan sa mga lugar na ito ay napakatiwangwang at matitirahan.
Ang tanging dahilan kung bakit nananatili ang sinaunang sibilisasyon ay maaaring mabuhay ng ganito katagal ay dahil sa matitirahan nitong mga lugar. Ang sinumang mortal na pumunta doon ay tiyak na mamamatay. Tumawa si Justin. Iyon ang hinahanap ko. Ang mga ganoong lugar ay kung saan makakahanap ako ng isang bagay na gusto ko. Di bale, ito ay medyo mahabang kwento. Ipapaliwanag ko sa iyo sa susunod. I'll go give the information a read. Hindi madaldal si Sauron, mabilis siyang nagpaalam at pinutol ang tawag. Nag-hover si Justin sa impormasyong ipinadala niya sa 8 lugar. Pinindot niya ito at nagsimulang magbasa. Ang impormasyon ay napakakomprehensibo, medyo matagal siya bago makarating sa dulo nito. Nang matapos siya, nagpa siya si Justin sa unang lugar na pupuntahan niya. Ngunit bago ang anumang bagay, kailangan niyang hingin ang opinyon ni Jinsel. Mabilis na nakipag-ugnayan ang lalaki kay Jinsel. Ngayong huminto sa pag-aaral si Jinsel, wala nang masyadong gagawin sa lahat ng bagong nahanap na libreng oras na iyon. Hindi nagtagal ay ibinalik niya ang kanyang opinyon. Nagkataon, pareho nilang piniling itabi ang Everglades sa Timog Estados Unidos, ang Amazon Basin, ang Panama Forest at iba pa bilang pabor sa napakatiwangwang Arnhem Land sa Northern Australia. Hindi lamang ang lugar ay walang sangkatauhan, ngunit ito rin ay nagtataglay ng 50,000 taong mayamang sibilisasyong Aboriginal. Gaya ng nabanggit ni Jinsel, isang lugar lamang na nagmula sa kultura ang may sapat na espiritual na enerhiya upang magbigay ng mga bagong materyales para sa alchemy. Malapit na ang Oktubre. Dahil ang Australia ay nasa Southern Hemisphere, ang hilaga ng bansa ay papasok na ng tag-araw, lalo na ang mga savanna climate zone tulad ng Arnhem Land. Magiging mahirap ang mga bagay kapag ang kakulangan ng mga pinagmumulan ng tubig ay nagiging problema kung hindi sila aaksyon kaagad. Si Jinsel ay naiinip sa pananatili sa bahay. Sa kangkot na Justin, walang gaanong dapat ipag-alala tungkol sa kanyang sariling kaligtasan na nakatulong sa kanyang interes. Isinara ni Justin ang kanyang laptop sa kabamantong hininga. Kahit nagalit pa rin si Marian sa kanya, kailangan pa rin niyang ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang pag-alis. Kailangan niyang bigyang diin na dinadala rin niya si Jinsel sa paglalakbay. Ano man ang tugon ni Marian, hindi siya masyadong matulungin sa kanya. Ito ay higit pa sa kanya. Hinayaan niyang gumala ang isip niya sa gulo. Naghubad si Justin at pumasok sa shower. Marahil ay pinakamahusay para sa kanya na maging malinis bago harapin si Marian. Samantala, sa pag-aaral ni Marian, naglagay si Yuna ng isang plato ng magagandang balat na prutas sa mesa ni Marian. Walang emosyon ang mukha ng babae. Miss, galit ka pa rin ba? Inangat ni Marian ang kanyang ulo at nagpout. Yuna, huwag mo nang subukang tulungan ang bastard na iyon. Kung mas sinisira mo siya, mas hindi siya nagmamalasakit sa pamilyang ito. Isang malungkot na ngiti lang ang ibinalik ni Yuna. Hindi iyon. Miss, kakampi mo ako pero hindi ka sinungalingan ang sinabi ni Sir. Si Marian ay mukhang hindi masyadong masaya. Paano mo malalaman, Yuna? Nang hindi natin namamalayan, tahimik siyang pumasok sa pantalon ng mga koket na iyon noon. May paraan pa siyang nakahiga kasama sina Talia at Melinda sa ilalim ng maingat kong pagbabantay. Natagpuan ni Yuna na nakakatawa ang kanyang mga pananalita ngunit pinipigilan ng matandang babae ang kanyang pagtawa. Tumango si Yuna. Tungkol sa batang babae na binanggit niya, wala siyang naging bahagi sa interes nito sa kanya. Hindi ko lang napigilan ngayon. Nakakahiyang sabihin ng malakas. Noong araw na iyon. Naalala ni Yuna ang hindi pagkakaunawaan ni Mila at Justin noong nakamamatay na araw na iyon. Si Marian ay nakinig ng mabuti. Kaagad, binawa siya ng panghihinayang. Yuna, bakit hindi mo sinabi ito habang kumakain? Ako. Si Yuna ay tulala. Well, it has to do with faces and buttocks. Nandoon din si Leia, paano ko sasabihin ang mga nasa harap niya? Jeez, walang kahihiyan ng babaeng ito. Nagtaas ng kilay si Marian sa disgusto. Bagamat gayon, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maitagong pagsisisi. Alam niyang mali niyang sinisi si Justin.
Matapos ang galit, sa wakas ay naisip ito ni Marian. Kung talagang may ginagawa si Justin sa babae, hindi siya aalis sa kalagitnaan para umuwi para maghapunan. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nahihiya. Ngunit hindi niya kayang itago ang kanyang ego para humingi ng tawad kay Justin. Nakita ni Yuna ang kanyang mga paghihirap, ngumiti siya. Miss, hindi na kailangang mag-overthink. Humingi ka na lang ng tawad sa kanya. Ako. Wala akong planong humingi ng tawad. Masyado na niya akong binubuli dati. Anong pinsala ang may dudulot sa kanya nang hindi ko pagkakaunawaan? Nanatiling matatag si Marian. Napabuntong hininga si Yuna. Sa totoo lang, miss, sa isang unyon, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa isang lalaki na kayang tiisin ka ng walang kondisyon. Mabuting tao si Sir. Hindi naman sa hindi kanya kalaban-laban pagdating sa mga hindi pagkakasundo, pero hinahayaan niya ito dahil mahal ka niya. Minsan, dapat kontrolin mo ang iyong init ng ulo. Ang mga salitang iyon ay tumama ng husto kay Marian. Ramdam niya ang pag-init ng pisngi niya, ang gulo ng puso niya. Mabilis na inilapag ng nakababatang babae ang kanyang panulat at tumayo mula sa kanyang upuan para sa pinto. Yuna, manood ka ng TV. Pupuntahan ko si Leia. Habang nagsasalita siya, si Marian ay nagsimulang magtungo sa kwarto sa binibilisang hakbang. Obviously, sinusubukan niyang tumakas sa usapan. Iniabot ni Yuna ang isang kamay para pigilan siya nang hindi siya nagtagumpay. Bumaba ang tingin niya sa pinggan ng prutas na ngayon ay nasayang habang napapailing sa pagkatalo. Pagpasok sa kanyang kwarto, isang mahimbing na tulog na Leia ang nakita. Sa mahimbing na pagtulog, ang bata ay sobrang kaibig-ibig. Biglang naalala ni Maria na binanggit ni Mina na maaaring pumunta si Leia ng ilang araw nang walang kahit isang kisap mata ng tulog noon. Kakaiba, pagkatapos niyang magsimulang matulog sa kanya, ang schedule ng pagtulog ni Leia ay tulad ng isang regular na bata. Tinukso ni Mina ang posibilidad na si Leia ay nagkikimkim ng takot sa kanya. Marahil ay takot ang nagpatulog sa bata. Sa kabila noon, palaging naramdaman ni Marian ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na si Leia ay nakakapagpahinga lamang at mapayapang nakapaligid sa kanya, kaya naman ang bata ay mas handang sumuko sa antok. Siyempre, ito ay isang bagay na hindi masagot ni Leia. Ang isang bata ay walang reserba sa kanilang mga paghihimok. Kung gusto nilang matulog, matutulog sila. Kung gusto nilang kumain, kakain sila. Lumapit si Marian sa gilid ng kama upang damapo ang isang mapagmahal na halik sa noo ng kanyang anak. Sinimulang hampasin ni Leia ang kanyang mga labi na inaantok. Tila ninanamnam niya ang isang matamis na panaginip na mukhang napaka-cute na nakapatong sa kanyang mga kumot. Silly girl? Siyempre, mangangarap ka ng pagkain. Natatakot si Mama na baka maging chubby ka kapag nagpatuloy ito. Napaisip si Marian habang patuloy na nakatitig sa kanyang maliit na kaibig-ibig na mukha. Tahimik, lumabas siya ng kwarto. Nasa isip ni Marian ang tanong kung paano niya lulunasan ang tensyon sa pagitan nila ni Justin. Alam na alam niya kung gaano siya hindi makatwiran. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataong magpaliwanag at inakusahan siya ng pagdaraya. Hindi niya namalayang narating niya ang dulo ng koridor sa ikalawang palapag. Binuksan niya ang mga glass door, pumunta siya sa balcony. 10:60. Ang mga tanawin sa paligid ng western suburbs ay napakarilag. Kasama ng sariwang hangin, ang lugar ay biniyayaan ng karangyaan ng maliliwanag na bituin sa kalangitan sa gabi. Malamig ang madilim na gabi ng Taglagas. Binalot ng katahimikan ang harapang bakuran na tanging kaluskos ng mga puno ang maririnig sa simoy ng hangin. Sumandal si Marian sa rehas. Nakasuot lang siya ng manipis na puting sweater. Dati, nanlamig siya dahil sa simoy ng hangin sa gabi. Ngunit dahil kinuha niya ang hindi pinangalan ng kasanayan ni Justin at naging kalahating frail, mayroon na siyang kahangahangang totoong chi. Gayunpaman, kung ikukumpara kay Rose, Karina at sa iba pang kababaihan na may background sa martial arts, ang pisikal na konstitusyon ni Marian ay walang espesyal. Ang kanyang lakas ay katumbas ng isang normal na babaeng atleta. Sa kabutihang palad, naroon pa rin sina Melinda, Joyce at iilan sa kanila na kapareho niya. Si Marian ay hindi masyadong pinilit na maywan.
Habang patuloy siyang nag-iisip tungkol sa tamang paglapit kay Justin, may nahadjap ang sulok ng mata ni Marian. Napansin niya ang isang malungkot na figure na nakaupo sa hagdan sa ground floor. Si Justin iyon. Sa sandaling ito, tila natulala si Justin habang nakaupo siya sa malamig na hagdanan. Naka-crossleg siya, nakahawak ang isang kamay sa base ng paa at ang isa naman ay nakahawak ng sigarilyo. Ang kanyang mga mata ay nasa manipis na gasoklay. Sinusubukang isipin ni Justin kung paano gagawing mas matitiis ang kanyang plano na kinasasangkutan ni Jincel para kay Marian. Habang abala siya sa pag-aalala sa kamay, hindi niya napansin si Marian na nakatayo sa itaas niya. Hindi niya maiwasang isipin na galit ito sa kanya. Siguradong galit si Justin ngayon. Siguradong sobrang frustrated at irritated na siya na naninigarilyo sa lamig ng ganyan. Sa naaalala niya, matagal nang naninigarilyo si Justin. Si Marian ay nag-ipon ng lakas ng loob at napabulalas, "Hoy, tumigil ka sa paninigarilyo. Bakit ka naninigarilyo ng gabing ito?" Binili nito ang atensyon ni Justin. Inangat niya ang kanyang ulo upang makita si Marian na nakasandal sa rehas ng balkonahe. Ngumisi siya. "Oh, darling, hindi ka nagalit?" Bahagyang lumubog ang puso ni Marian. Malinaw, siya ang hindi nakakaintindi sa kanya, ngunit mas nag-aalala ito sa kanya. Ang kanyang puso ay lumaki sa sarap. Nahihiya siya sa sarili, naging malambing ang tingin nito sa kanya. Hindi na ako galit. Napagtanto ko ang aking pagkakamali pagkatapos kong marinig ang sasabihin ni Yuna. Tumanggaw si Justin, tila hindi nabigla sa buong pagsubok. May utang na loob ako kay Yuna. Sa totoo lang, hindi naman masyadong malubha. Napaka-mental lang ng babae. Pero sinisigurado kung hindi na tayo magkikita sa hinaharap, ayos lang ang lahat. Hindi napigilan ni Maria na matawa. Kaya, ang puwet ni Mila, malambot ba? Ang tanong ay naguguluhan kay Marian. Tahimik na hinimas ni Justin ang likod ng kanyang ulo, ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay ay medyo malapit sa kanyang buhok. "Iyo broken bar okay lang, hindi kasing lambot ng sa iyo broken bar. Bastos ka." Pinandilatan siya ni Maria ng mga punyal. She continued, "Tumigil ka na sa paninigarilyo. Kahit nangangati ka sa usok, bumili ka ng dekalidad na sigarilyo. Kailangan ba talagang tangkilikin ang mababang kalidad ng mga tatak na ito?" Napangiti si Justin. Huling hininga niya saka itinapon ang puwit sa lupa at tinapakan. Sanay lang siguro ako sa brand na iyon. At saka, wala na masyadong natitira sa pack na iyon. Sinubukan ko lang tapusin ito para mas makapag-focus sa trabaho ko. Sa wakas ay naging kalmado na si Marian. Tinanong niya, "Ano ang iniisip mo? Kailangan mo ba ng tulong ko?" Gamit ang prompt na iyon, sinabi sa kanya ni Justin ang buong detalye tungkol sa kanyang mga plano sa Australia kasama ng kung paano niya dinadala si Jincel upang maghanap ng ilang halamang gamot doon. Noong una, si Marian ay hindi naabala sa balita ngunit sa sandaling marinig niya na ang paglalakbay ay mag-iisa lamang kasama si Jincel, hindi niya maiwasang kumunat ang kanyang mga kilay. Si Jincel ay hindi katulad ng ibang babae. Siya ay malambot at nag-radiated ng isang feminine charisma. Hindi nakatulong na si Justin ay natulog sa kanya noon. Alam kong maaaring hindi ka mapalagay ngunit ito ay talagang isang bagay na kailangan kong gawin. Ang lupain ng Arnhem Land ay tiyak na hindi isang lugar para sa paglilibang. Naaalala ko ang paghabol sa isang drug lord hanggang sa mga hangganan nito ilang taon na ang nakalipas at hindi ako nagbibiro, ang lugar na iyon ay tiyak na ang ilang. Hindi naman siguro gaanong banta sa akin ang lugar na iyon pero mawawala ako ng ilang oras. Marian, mangyaring kunin na lang habang dinadala ko si Jincel sa isang paglalakbay sa impyerno. Mangyaring bigyan lamang ako ng pahintulot na pumunta. Patuloy na tinitigan ni Marian si Justin nang walang salita. Ang kanyang puso ay nasa isang estado ng pagkalito. Ang pinakamahusay na paraan sa paligid nito ay ang pagtagkasama siya. Ngunit mawawala si Justin dahil alam ng Diyos kung gaano katagal. Hindi niya kayang iwan si Leia sa bahay at kailangan niyang bantayan ang kanyang kumpanya.
Isa pa, baka bumalik ang lolo ni Leia sa Oktubre, paano siya makakaalis ng ganoong oras? Kaya naman, kailangan niyang magtalaga ng isang taong mapagkakatiwalaan niya para panatilihing nasa pwesto si Jincel. Si Marian ay hindi nagnanais na magbukas ng pagkakataon na hayaan si Jincel na makisama sa kanyang sariling asawa. Nag-isip siya saglit bago sumagot, oo, siguradong maisasama mo siya pero kailangan kong magsama ka pa ng isang tao. Nagulat si Justin. Ibang tao. Hindi dapat maging hassle ang isa pang tao. Sino ang dapat kong isama? Melinda. Ha? Natigilan si Justin. Pinapasama mo si Melinda sa amin. Darling, bakit mo hinihiling na magsama ako ng ibang babae? Sumagot si Marian, syempre ang iyong karagdagang kasama ay dapat na babae. Kahit papaano ay hindi umaasa si Melinda na muli kang makakasama ni Jincel. Sa wakas ay naunawaan ni Justin ang kanyang intensyon. Puno ng mga responsibilidad si Marian kaya't mayroon siyang ibang babae na magbabantay sa kanya. Totoo, mula sa pananaw ni Melinda, siya rin ay mag-aatubili na muling iugnay si Jincel sa kanya. Nagpatuloy si Marian sa pagsusuri. Sa totoo lang, ang paghusga mula sa mga pisikal na bumubuo, sina Karen at Roslyn sa Central City ay natural na magiging pinakamahusay na pagpipilian. Ngunit sila ay masyadong matulungin sa iyo, wala silang pakialam sa iyong ginagawa. Sina Karina at Talia. Lumaki silang kasama ko ngunit may isip na gumawa ng ganoong pangangalunya sa likod ko. Hindi ko na sila bibigyan ng higit na kalayaan. Ang munting demonyong iyon, Joyce. Kalimutan mo na siya. Teresa. Walang paraan sa impyerno. After much thought, si Melinda lang ang nababagay sa criteria ko. Siya ay legal at masunurin sa akin. Mayroon din siyang sariling prinsipyo, tiyak na hindi siya dapat guluhin. Nagsimulang pawisan si Justin. Hindi niya inaasahan na ang isip ni Marian ay mapupuno ng ganoong kaisipan. Gumawa pa siya ng kanyang ideal na pagpipilian upang bawasan ang kanyang panganib na kadahilanan. Kahit na si Melinda ay nakagawa ng mga transcendent na mga pagpipilian pagdating sa mga relasyon, ang kanyang puso ay napuno ng lubos na paggalang kay Marian. Makatuwiran lang para sa kanyang asawa na bantayan siya ni Melinda. Oo, dapat itigil ko na ang pag-iisip tungkol dito bago ako mag-alala. Sa isang maliit na palagpak, tinapos ni Marian ang kanyang desisyon. Sige, kaya napagdesisyonan na. Aaprubahan ko ang mahabang bakasyon para kay Melinda at papalitan ko muna ng Vice Department Leader ang trabaho niya. Siya naman, papalit sa akin para samahan ka sa Australian trip mo at mabibigo si Jincel. Isang matigas na ngiti ang nakaplaster sa mukha ni Justin. Ang bait ng asawa ko. Walang awang tinukso siya ni Marian na may nakakaalam na titig, huwag kang umarte na parang may kasalanan sa iyo. Bibigyan kita ng pagkakataong maipit sa pagitan ng dalawang magagandang babae. Pinag-isipan ito ni Justin. Oo, totoo iyon. Wala siya doon para sa paglalakbay, nandoon siya para magtrabaho. Kung gusto niyang bantayan siya, hayaan mo na. Gabi na. Iniunat ni Justin ang kanyang katawan, pinakalma ang kanyang isip at umakyat sa itaas para matulog. Pinakabago sa isang araw pagkatapos bukas, siya ay magsisimula sa isang paglalakbay sa kabilang hemisphere ng planeta kasama ang dalawang babae. Samantala sa North Pole, si Tony, na nakasuot ng makapal na puting Amerikana, ay nakadikit ang kanyang mga daliri sa isang malabong naka-project na butones. Nakadikit ang kanyang mga mata sa hindi mabilang na data at komplikadong biochemical formula na dumaan sa napakalaking screen. Ang impormasyon bago si Tony ay ang rurok ng agham. Kasama pa dito ang ilan sa mga pinaka-futuristic na pamamaraan na lumampas sa imahinasyon ng tao at kasalukuyang mga pagsulong ng teknolohiya. Dinilaan ni Tony ang kanyang mga labi, lalong lumiwanag ang kislap ng kanyang mata. Nagsimula siyang umungol ng hindi magkatugma. Tama. Tama. Ma'am, oo, hindi mo sinasabi. Maaaring patay ka na ngunit dapat kong sabihin, ikaw ay isang fucking henyo. Nakabuka ang mga binti ni Tony. Sa gitna nito ay isang nakaluhod, hubad na si Carmela.
Hinubere na ng mapang-akit na babae ang ilalim ni Tony ng anumang damit. Ang mapupulan niyang maiinit na labi ay nakadikit sa naninigas niyang ari. Narinig niya ang nasa sabik na pag-ungol ni Tony na nagtulak sa kanya na idilat ang kanyang mga mata. Binitawan niya ang malaswang miyembro at dinilaan ang mga labi. Ano ito? Isang pambihirang pagtuklas. Ang enerhiya ng antimatter ay gumagamit ng higit pa sa anumang naiisip ko. Tony's smirk was malisyoso, hindi nagbibigay sa kanya ng karagdagang paliwanag. Sa sandaling ito, binuksan ang mga pinto sa lab. Si Gareth, nakasuot ng itim na windbreaker, ay pumasok na may malamig na ekspresyon. Nang mapansin ang nakaluhod na Carmela sa pagitan ng mga hita ni Tony, sumimangot lang si Gareth ngunit walang sinabi. Inihayag niya, aalis na si Justin. 10:61. Nang mapansin ang presensya ni Gareth, nagkaroon si Carmela ng tikas na kunin ang mga itinapon na damit at nagsimulang magbihis. Nanatiling nakadikit ang mga mata ni Tony sa screen. Walang pakialam lang ang isinagot niya, ganun ba? Saan siya pupunta? Sumagot si Gareth, lapag sa Singapore ang kanyang sakay sa eroplano ngunit ang kanyang huling destinasyon ay sa Brisbane, Australia. Ibinalita sa akin ng aming source na si Justin ay nagayos ng isang civil aircraft. Malamang napatungo siya sa ibang lugar mula doon. Gumagamit siya ng eroplano. Binili nito ang atensyon ni Tony. Nagpatuloy si Gareth, oo, may kasama siyang dalawang babae. Ang isa sa kanila ay nagngangalang Jinsel ngunit wala kaming masyadong alam tungkol sa kanya. Ang isa pa ay isa sa kanyang mga manliligaw, si Melinda. Anak siya ni Oliver Brown, pinuno ng Green Dragon Society sa Central City. Marahil ay gumagamit siya ng eroplano dahil sa pagsasaalang-alang sa kanyang mga kasama. Sinaman siya ng tingin ni Tony. He's quite the gentleman. Hanggat hindi siya pupunta sa North Pole, sabi ko hayaan natin siya. Hindi ka ba curious kung para saan siya nariyan? Sigurado akong wala itong kinalaman sa atin. Ngayong nakadamit na, lumingon si Carmela para bumulalas. Dumbass! Hindi mo ba talaga sasamantalahin ang pagkakataong ito? Hindi ba dapat hulihin natin lahat ng babae niya at pagbabantaan siya kasama nila? Lumingon si Tony para titigan siya ng may pang-aalipusta. Gago yan. Kung talagang iniisip mo na ang pagkidnap sa lahat ng kanyang mga babae ay makakatapos ng trabaho, malinaw na minamaliit mo siya. Nang magpadala si Brayden ng isang koponan upang patayin si Amelia noon, ang misyon ay nabigo ng husto. Sinabi sa kanila ng Intel na si Justin ay malayo sa Europa. Ngunit bumalik siya sa Central City sa isang kisap mata. Kami mismo ang pupunta doon sa halip na ang mga pipong cyborg na iyon. Naniniwala ako na makukuha namin ang kahit dalawa lang sa kanila. Umiling si Tony nang hindi sumasang-ayon. Hindi namin alam kung anong mga panlilinlang ni Justin. Kung talagang itutuloy namin ang plano at nabigo kaming patayin si Justin ngunit kinuha ang buhay ng kanyang mga babae sa halip, ito ay walang pinagkaiba sa paghingi ng kamatayan. Pero, wala ba talaga tayong gagawin? Hindi natuwa si Carmela. Siyempre kailangan nating makabuo ng isang bagay ngunit hindi ngayon ang oras. May kung anong nakakatakot na kumislap sa mata ni Tony. Nabigo si Brayden dahil sa kanyang kumpiyansa. Masyado siyang nagtiwala sa kanyang sarili. Bagamat umalis siya ng puwang para makatakas, huli na ang lahat dahil nakakuha na ng sapat na atensyon mula kay Justin ang usapin. Ang pinakamabuting bentahe natin ngayon ay ang kakulangan ng pag-unawa ni Justin sa ating mga kakayahan. Hindi niya rin siguro alam ang existence namin. Sa sandaling kumilos tayo, ito ay kapareho ng paglalantad sa ating sarili. Mawawalan tayo ng isang layer ng seguridad. Nang matapos ang kanyang pangungusap, lumingon si Tony para tingnan ang screen. Ang imaheng nakalagay dito ay siya lamang ang nakakaintindi. Ngumisi ng masama ang lalaki. Justin. Pinakamabuting huwag siyang iwan ng buhay. Kung hindi, mahihirapan tayong gumawa ng anuman sa hinaharap. Ngayong may masamang dugo na kami sa kanya, tiyak na hindi na siya magpapagaan sa atin sa susunod na pagkikita natin.
Mananatili kaming hindi kumikibo sa ngayon, o kung hindi, gagawin naming lubhang mahina sa kung ano ang susunod. Pagdating ng tamang panahon, sisirain natin siya at lilipulin. Tahimik na umungol si Gareth. Maraming tao sa buong mundo ang gustong patayin si Justin. Si Brayden ay may mahusay na discarding ngunit hindi natin alam kung bakit siya nabigo ng husto. Sigurado ka bang sa huli ay maaalis natin siya? Napangisi si Tony. Si Brayden ay wala. Sa huli, namatay siya sa aking mga kamay. Walang puwang para sa kabiguan. Tanging ang mga nag-isip ng ilang hakbang sa unahan ang makakatanggap ng huling tagumpay. Nakakuha na ako ng impormasyon tungkol sa kanyang hindi nabunyag na impormasyon sa maximum na paggamit ng bato ng Diyos mula sa kanyang mga alaala. Magagawa kong kontrolin ang walang katulad na kapangyarihang iyon at ipahiling kay Justin ang aking awa. Malalim ang galit ni Carmela kay Justin, ang pakikinig sa mga baliw na pahayag ni Tony ay nagdulot ng kagalakan sa kanya. So, ibig bang sabihin nito ay maaari tayong umasa ng mas malalaking bagay? Tumawa si Tony. Hahayaan natin siyang magsaya ng kaunti sa buhay at magmasid sa dilim. Sisiguraduhin kong sa susunod na makita niya ako, ito na ang araw ng kanyang kamatayan. Sana rin, mahinahong bulong ni Gareth, tumalikod para umalis. Nang mapansin iyon, tinawag siya ni Carmela. Gareth, aalis ka ba talaga? Huminto ang lalaki sa kanyang mga yapak upang lumingon at magtanong, mayroon pa ba? Ang mga salitang iyon ay nagulat kay Carmela, ang kalungkutan ay bumalot sa kanyang puso. Mula nang hilingin niya sa kanya na kunin si Maria ng pilit, ngunit nagpa siya na iwanan ang detalye kung paano sila nagbahagi ng iisang ama, ang mga bagay ay naiiba. Kahit na matagumpay nilang nailigtas si Gareth, binago niya ang kanyang genetics. Nakalulungkot, hindi na nakikita ni Gareth ang kanyang sarili sa kaparehong liwanag ng nakita niya bago ang pagsubok. Upang maging patas, siya ay isang tao na namatay minsan. Paano siya inaasahan na siya pa rin ang dating Gareth? Ang puwersang nagtutulak sa likod ng kanyang kagustuhang mabuhay ay makitang mamatay ang lahat ng kanyang mga kaaway. Nang umabot sa puntong iyon ang kanyang mga iniisip, biglang lumitaw ang isang ngiti sa labi ni Carmela. Hindi, pwede ka nang umalis. Tumanggaw si Gareth sa kanya at umalis. Hinagis siya ni Tony nang hindi mabasang tingin sa likuran niya. Walang pag-aalinlangan, sinabi niya, sa kanya at kay Lester, ang pag-aaral kung paano kontrolin ang enerhiya ng antimatter ay isang kagyat na bagay. Mas mabuti para sa iyo na huwag makisali dito. Matagal nang patay si Carmela. Tumalikod si Carmela para harapin siya na sadyang nakataas ang kilay. Binigyan niya ito ng mapang-akit na ngiti. Akala ko ba tatawagan mo akong bitch? Haha. Nagpeke ng tawa si Tony. Sa katunayan, ikaw ang paborito kong asong babae. Walang salita ang nasabi at biglang napahigpit ang mga palad ni Tony sa leeg ni Carmela. Mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang leeg, pinagpatuloy niya itong pisilin at idiniin ang kanyang bigat sa kanya. Hindi nagtagal, ang laboratorio sa ilalim ng ice sheet ay napuno ng maalay na helenghing at daing. Australia, sa hinterland ng Armenia. Bagamat hindi pa Oktubre, ang lagay ng panahon nito ay ibang-iba sa ibang mga baybaying rehiyon ng Australia. Sumasaklaw sa isang malawak na lugar na 80,000 kilometro kwadrado, ang klima ng Armenia ay tulad ng savanna. Ang temperatura sa araw ay tumama sa hindi makajos na mga antas, ang lugar ay suffocatingly mainit. Isa ito sa mga pinakasinaunang sa unang kontinente sa mundo na nagkataong isang napakatanyag na teritoryong walang nakatira. Ang mga Aboriginal na tribo ng Australia ay nag-iwan ng mga piraso ng katibayan ng isang sibilisasyon na maaaring itinayo noong 50,000 taon na ang nakalilipas. Ang kanilang mga inapo ay nanatili sa lupaing ito. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na ang lugar na ito ay angkop para sa pangmatagalang pagsugpo. Ang mga Aboriginal na tao ay hindi mga idiot. Natural, hindi nila pipiliing manirahan sa ilang bahagi ng Armenia. Sa umuusbong na pag-unlad ng industriya ng turismo ng Australia, mas maraming tao ang namuhunan at bumuo ng mga lugar sa paligid ng Armenia.
Dahil dito, naging mas handa ang mga Aboriginal na manatili sa kanilang sariling bayan upang kumita ng kaunting kita mula sa mga turista. Pilit na binago ng mga puti ang buhay ng mga Aboriginal. Ang kanilang mga aksyon ay lubhang nabawasan ang populasyon ng mga tunay na Australian Aboriginals, na nagpapahina sa kanilang pagpayag na manatili sa isang malaimpyernong lugar na tulad nito. Sa totoo lang, sa kailaliman ng Armenia, sino man ay mapapailalim sa mga banta ng brutal na hayop at hindi mapagpatawad na panahon. Walang garantiya ng isang napapanatiling pamumuhay dito. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga hinterlands ng Armenia ay ganap na walang presensya ng tao. Gayunpaman, sa kalangitan sa itaas ng piraso ng isang nakalimutang lupain, ipinakilala ng isang sasakyang panghimpapawid sibil ang presensya nito. Nakapasok na kami ngayon sa Hinterlands, Island Grassland, 270 metro sa ibabaw ng antas ng dagat. Ang temperatura sa lupa ay 73 Fahrenheit. Magsisimula na ngayong bumaba ang eroplano. Pagkatapos niyang gawin ang kanyang nakagawiang ulat, hinintay ng piloto ang mga tagubilin ni Justin. Sa mismong sandaling ito, mahigpit ang pagkakayakap ni Melinda kay Justin. Ang kanyang katawan ay hinampas sa katawan ni Justin. Mukha siyang ginawa ng kasalanan ng mundo. Sa kabilang banda, tila tuwang-tuwa si Jinsel. Tumalbog siya sa paligid at hindi mapakali ang pagmasid sa paligid. Ang tatlo ay nakasuot ng camo attire na may mahabang manggas at mahabang pantalon na gawa sa pinakamatibay na materyales. Sa kanilang mga bag ay may mga parachute. Darling Melinda, di ba sabi ko sasabay ako sa'yo sa salon ako? Walang dapat ikatakot. Hindi mapigilan ni Justin na mapangiti ng walang magawa. Nabanggit na niya sa dalawang babae na tatalon sila sa eroplano. Kailangan niyang bigyang pansin ang mga ito dahil alam niyang ito ang una para sa kanilang dalawa. Nakita ni Melinda na kawili-wili ang ideya noong una, sumasang-ayon dito. Ngunit ngayon ay siya na ang tumalon, ang takot ay nanag sa kanya hanggang sa punto ng pagyayelo sa lugar. Hindi ba pwedeng broken bar hilingin sa piloto na i-landing ang eroplano? Kahit na nakita ni Melinda na nakakahiya ang pagiging duwag sa harap ni Jinsel, napakahirap na pakalmayan ang takot sa kanyang puso. Ang parachuting ay kapanabik na tingnan ngunit pagdating sa tunay na bagay, ang adrenaline rush ay tiyak na hindi para sa lahat. Si Justin ay naliligaw. Masyadong lubak ang lupain para lumapag ng eroplano. Ang savanna ay hindi rin angkop para sa paglapag, ang eroplano ay hindi makakaiwas sa anumang malalaking bato o puno. Parachuting ang pinakamagandang pagpipilian ngayon. At saka, inihanda ko na ang lahat para dito. Mawawala ang lahat kung tatanggi kang tumalon. God! Kung alam kong hindi na sana ako sasama. No wonder ayaw sumama ni CEO Lysander. Halatang kalaban niya ako. Haha. I already made it clear that you're not here on holiday. You're here to suffer with me. Napansin ni Justin na malapit nang lumuha ang babae, ngunit patuloy siyang tumawa ng masaya. Pilot, buksan mo ang hatch. Hindi pinapansin ang matinis na sigaw ni Melinda, handa na si Justin para sa pagbagsak. Ilang taon na ang nakalipas mula noong huli niyang ginawa ito para masaya. Whoosh! Ang malakas na hangin ay biglang umihip sa cabin nang bumukas ang hatch. Ligtas na paglalakbay, kamahalan Pluto. Napabuntong hininga si Justin at sinenyasan si Jinsel na magpatuloy. Si Jinsel ay walang takot. Ang parachuting ay tila isang kawili-wiling pagkakataon para sa kanya. Sa isang malalim na paghinga, tumalon si Jinsel mula sa eroplano. Tignan mo siya, ang galing niya talaga. Binigyan ni Justin ng nakakaaliw na tapik ang likod ni Melinda. Pagkatapos, mahigpit niyang inilagay ang mga braso sa baywang niya. Sa isang malakas na tagay, tumalon siya palabas ng eroplano kasama siya sa kanyang mga bisig. Malayo sa ilalim ng sasakyang panghimpapawid, dalawang makukulay na bulaklak ang namumukadkad sa himpapawid, ang isa ay mas mataas at ang isa ay mas mababa. Ang magagarang bulaklak pagkatapos ay dahan-daang nahulog sa lupa sa ibaba. 1062
Naririnig niya ang malakas na hampas ng hangin sa kanyang mga tainga. Hindi sigurado kung gaano katagal ang lumipas, sa wakas ay handa na si Melinda na imulat ang kanyang mga mata. Nakahover sa kanya si Justin. Tinatawanan siya nito. Naramdaman ni Melinda ang biglaang pagnanais na tanggalin ang bastos ng ngiti gamit ang kanyang mga ngipin. Natatakot ka pa rin ba? Sumigaw si Justin upang ang kanyang mga salita ay marinig sa kanya sa kabila ng hangin. Maingat na inangat ni Melinda ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid, pagkatapos ay tumingin sa ibaba upang panoorin ang lupa na papalapit sa kanilang dalawa. Habang ang mga pahiwatig ng takot ay nananatili sa kanyang puso, nagsisimula siyang maunawaan ang kaguluhan. Ang savanna ay napuno ng mga patches ng lantang dilaw na damo sa gitna ng berdeng pastulan. Sa di kalayuan ay isang malungkot na maliit na batis na umaagos sa kahabaan ng ilang mahirap na mukhang batong bundok. Mukhang kamangha-mangha. Nagulat si Melinda. Kung si Justin ay hindi nagtataglay ng mas mataas na pakiramdam ng pandinig, tiyak na hindi niya ito nakuha. Sa katunayan, ang likas na kagandahan ng komplikadong ekolohiya ay isang bagay na hindi naranasan ng mga ordinaryong tao. Hindi nagtagal bago lumapag lahat ng parachute. Ang init at halumigmig ng lupa ay agad na bumungad sa kanila. Si Jinsel ay nakarating kanina sa isang lugar na hindi kalayuan sa kanila. Itinapon niya ang bag, inilagay ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at napangiwi. Magdadala sana ako ng sunscreen kung alam kong masusunog ako ng ganito. Upang matiyak na walang deadweight, tanging ang backpack ni Justin ang may laman na pagkain, tubig, at iba pang mga pangangailangan. Ang dalawang babae ay may mga bag din ngunit sila ay mahalagang walang laman, na nilayon para sa pag-iimbak ng mga materyales. Masyadong nahirapan si Melinda na masanay sa klima. Nang katutubo, pinaganya niya ang daloy ng true chi na umikot sa loob niya, sa wakas ay nakakaramdam siya ng mas komportable. Nang mapansin ito, mabilis na nagpaalala si Justin. Melinda, subukan mong huwag masyadong gumamit ng true chi. Hindi pa sapat ang lakas ng katawan mo. Kung itutuon mo ang true chi mo sa pagpapalamig sa sarili mo, manghihina ang katawan mo. Ilang oras na tayo dito, baka ilang linggo tayo dito hanggang sa mahanap natin ang mga materyales. Si Melinda ay medyo nag-aatubili ngunit sa huli ay nagpa siya na ihinto ang paggamit ng kanyang chi. Sa totoo lang, ang intensyon ni Justin sa likod ng pagpapahinto sa kanyang paggamit ng chi ay upang matiyak na ang pisikal na katawan ni Melinda ay nakakatanggap ng sapat na pagsasanay mula sa kanilang paglalakbay dito. Depende sa kanyang true chi ay katumbas ng pagpapabeya. Kung siya ay nananatili sa pag-eehersisyo ng kanyang katawan sa daan, ang pagpapalakas ng kanyang pisikal na konstitusyon ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa kanyang paglalakbay. Ang pagpapalakas ng katawang isang tao ay kinakailangan para makapasok sa Scientian realm. Sina Karen at Roslyn, na nagsimula ng pagsasanay sa martial arts mula pagkabata, ay hindi nahirapan sa aspetong iyon. Yung ibang babae naman, malayo pa ang lalakbayin. Pagkatapos nito, inutusan ni Justin ang dalawa pang maghintay sa isang lugar. Tumakbo siya para kunin ang parachute ni Jinsel at ipinatong ito sa tabi niya sa damuhan. Pagkatapos ay nakakita siya ng ilang mga bato at putik at inilagay ito sa ibabaw ng mga parachute upang mapanatili ang mga ito. Justin, anong ginagawa mo? Nagtataka si Jinsel. Pinapalakpak ni Justin ang dumi sa kanyang kamay, sumagot si Justin, ito ay isang marka para sa eroplano. Ito rin ay nagsisilbing marka para sa ating panimulang punto dahil wala tayong anumang mga transmitter. Mahihirapang matukoy ang lokasyon ng pick-up para sa eroplano kung wala tayo, kaya ang pagmamarka sa isang lokasyong tulad nito ay magpapadali sa mga bagay-bagay. Dahil ang paglalakbay na ito ay napagpasyahan sa pagmamadali, naramdaman ni Justin na hindi na kailangang magdala ng anumang espesyal na aparato sa komunikasyon. Ang mga regular na smartphone ay magdudulot ng problema pagdating sa mahabang buhay ng baterya at walang garantiya kung makakatanggap sila ng anumang signal dito. Maliban doon, hindi rin sigurado si Justin kung makakahanap sila ng mga materyales o kung ano ang magiging dami ng four-aged.
Kung nakaipon sila ng higit sa kaya nilang dalhin, ang pag-aayos ng isang eroplano na maghahatid sa kanila pabalik ay magiging isang mas mahusay na pagpipilian. Saang direksyon tayo dapat tumungo? Tanong ni Melinda habang nagpupunas ng pawis sa noo. Tumingin si Justin sa posisyon ng araw pagkatapos ay tumingin sa oras. Nasa kailaliman tayo ng Armenia, dapat tayong magtungo sa Hilaga sa ngayon. Karamihan sa mga Australiano ay nakatira sa paligid ng baybaying rehiyon. Kung wala tayong mahanap sa daan, ituturing na lang natin itong isang paglalakbay sa loob ng bansa. Tinatawag mo itong trip. Nanlalagkit na ako at pinagpapawisan. Nakakasuffocate ang lugar na ito. Napaungol si Melinda. Sa kabila ng katotohanan na hindi siya pinalaki sa kayamanan, siya ay isang batang babae sa lungsod sa lahat ng oras. Natural lang sa kanya na mahirapan siyang masanay sa ilang. Iniabot ni Justin ang isang braso upang kurutin ang kanyang pisngi na may ngiti pagkatapos ay lumingon kay Jinsel na ang pisngi ay namumula dahil sa init. Lipat na tayo. Sabihin mo sa akin kung may nakita ka. Hindi ko masabi ang tamang sangkap para sa alchemy. Napansin ni Jinsel kung gaano kalapit ang pakikipag-ugnayan ni Justin at Melinda. Nakaramdam siya ng matinding selos ngunit agad din itong iniwas. Ang dahilan sa likod ng presensya ni Melinda ay hindi mahirap hulaan. Alam ni Jinsel na wala siyang lugar para magkomento ng anuman, ang tanging magagawa niya ay tanggapin ang katotohanan. Sa kabutihang palad, ipinaalam ni Marian kay Melinda ang kanyang desisyon na ipadala siya sa paglakbay ni Justin. Sa kaalamang ito, maingat na kumilos si Melinda upang hindi mapuko si Jinsel. Ang dalawang babae ay estranghero at maingat sa isa't isa. It made their conversation sound very genuine but it could not help. Alam ni Justin ngunit pinili niyang baliwalain ito. Hindi na kailangang isangkot ang kanyang sarili sa kanilang mga problema hanggat walang masyadong malubha ang nagmumula rito. Sa kabila nito, may ilang mga hakbang na dapat gawin. Naisip ni Justin na dapat niyang iwasan si Jinsel upang maiwasan ang pagdiin kay Melinda, na magiging mas madali para sa kanya na mag-ulat kay Marian. Hinihigop ang bawat onsa ng init mula sa araw, si Armenia sa hapon ay parang isang napakalaking hurno. Habang patuloy sila sa paglalakad, mas maraming ilog at batis ang nagsimulang lumitaw sa kanilang paligid. Ang mga tagpi-tagpi ng mga tropical na rainforest sa paligid nila kasama ng pagkakaroon ng mga anyong tubig ay nagpatindi pa ng halumigmig. Si Jinsel ay patuloy na nagpupunas ng pawis. Bagamat hindi komportable ang init, nanatili siyang nakatutok sa pagtukoy sa bawat halaman na kanilang nadatnan. Ang kanyang lubos na determinasyon ay kahanga-hanga kay Justin. Ang babae ay hindi maikikaila na pambabae ngunit siya ay isa talagang matigas na cookie. Salamat sa pagsasanay na natanggap niya, ang katawan ni Melinda ay bumuti ng sapat upang sugpuin ang malupit na mga kondisyon. Nang mapansin kung gaano kapropesyonal si Jinsel sa paglalakbay, sinubukan ni Melinda na bigyang pansin ang mga halaman sa paligid niya. Ang kanyang impresyon sa ibang babae ay nagbabago ng kaunti. Pagsapit ng takip silim, ang tatlo ay nakarating sa isang maliit na mabatong burol kung saan sinenyasan ni Justin ang kanilang dalawa na maupo at makapagpahinga ng nararapat. Kumuha ng 2 bote ng tubig mula sa kanyang bag, ipinamahagi niya ito kina Melinda at Jinsel. Pagkatapos ng 2 malakas na lagok, bumuti agad ang lalamunan ni Melinda. Napansin niyang wala si Justin sa kanyang sarili, kaya mabilis niyang ipinasa ang kanyang bote sa kanya. Justin, hindi ka ba nauuhaw? Eto, kumuha ka ng sa akin. Tinanggihan ni Justin ang alok at ngumiti sa kanya. Hindi ako nagsisikap na magtipid ng tubig para sa inyong dalawa. Ang aking pagsasanay ay nagpahintulot sa akin na kontrolin ang tubig sa aking katawan. Hindi ko na kailangang mag-rehydrate ng sinasadya. Ang iyong mga katawan ay katulad pa rin ng isang ordinaryong tao. Kung hindi ka umiinom ng kahit 1 galon ng tubig sa ganoong lugar, malapit ka nang magduso mula sa heat stroke. Ngumisi at tumawa si Jinsel. Ipinamukha mo na hindi ka tao. Anong ginawa ko? Nagtaas ng kilay si Justin.
Ang palitan ay nagbunsod ng tawanan ng dalawang babae. Biglang nabawasan ang awkward ng atmosphere. Pagkatapos ng ilang pahinga, tumayo si Justin. Maglakad pa tayo ng kaunti ngayon. Ang mga ilog ay napakakonsentrado sa rehiyong ito, maghanap tayo ng lugar na hindi gaanong mamasa-masa upang makapagpahinga. Melinda ay nalilito. Bakit maghahanap ng ibang lugar? Hindi ba mas madali para sa atin ang pag-iigib ng tubig kapag malapit sa ilog? Nako, huwag mong masyadong isipin ang mga ilog dito. Nagpatuloy si Justin, sa Armenia, ang mga totoong mamamatay tao na gumagala sa lugar na ito ay mga carnivorous crocodile. Sa katunayan, ang lugar na ito ay may higit sa 100,000 sa kanila. Ang kanilang mga panga ay sapat na malaki upang lumunin ang iyong katawan ng sabay-sabay. Ang pakikinig doon ay nagdulot ng panginginig sa kanilang gulugod. Mabilis namang sumunod ang dalawang babae at tumayo. Hindi mapigilan ni Justin na maging nakakatawa. Bagaman maaari kang mag-relax dahil nandito ako. Hindi ko nais na maging alerto sa mga paglitaw ng buwaya. Dagdag pa, ang mga lugar na may access sa tubig ay madalas na puno ng mga insekto, alakdan, at lamok. Ang Australia ay nagtataglay ng 21 species sa lahat ng 25 sa mga pinakamakamandag na ahas sa mundo. Nanatili akong maingat sa buong paglalakbay natin, mabuti pang mag-ingat kayong dalawa sa inyong paligid. Napalunok ng kaba si Jinsel. Tinanong niya, Justin, paano mo alam ang napakaraming bagay tungkol dito? Si Melinda ay parehong nataranta. Ito ay kakaiba upang makita ang isang taong ginugol ang halos lahat ng kanyang oras sa opisina na naglalaro at naghihilik na napakaraming kaalaman. Ito ang unang pagkakataon na napagtanto niya na mayroon itong mga kasanayan sa labas ng labanan. Nang mapansin ang kanilang nalilitong mga titig, hindi maiwasan ni Justin na mabagabag. He helplessly explained, wala lang. Hindi mo alam kung paano ako pinalaki noong nakaraan. Nakatira ako sa isang lugar na may mga kondisyon na mas malupit kaysa sa Armenia. Noong 13 ako, kaya kong mabuhay mag-isa sa matinding kabundukan ng Siberia. Aaminin ko, sanay ako pagdating sa kaligtasan. Sa pilitin na kilalanin at pag-aralan ang karamihan sa mga flora at fauna sa mundo. Maliban doon, hinihiling sa akin na maunawaan ang kanilang mga tampok at ang kanilang aplikasyon sa kaligtasan ng tao. I'm blessed with great memory kaya hindi mahirap para sa akin. Sayang at hindi ko alam kung aling mga halaman ang maaaring gamitin para sa alchemy. Dagdag pa, ang kanilang mga lokal na pangalan ay maaaring iba sa kanilang mga siyentipikong pangalan. Kung hindi dahil doon, mag-isa akong pumunta dito. Habang patuloy siyang nagpapaliwanag, sinenyasan sila ni Justin na kunin ang kanilang mga bag at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay paakyat sa hilaga. Nang maalala na saglit silang matutulog sa ilalim ng mga bituin, nagtanong si Melinda. Justin, hindi mo ba kami nagawang paliparin dito? Bakit hindi mo piniling magpunta sa kalapit na lungsod para tirahan? Nagkibit balikat si Justin. Kailangan mong tanungin si Jinsel tungkol dyan. Mabilis na ipinaliwanag ni Jinsel ang kanyang sarili. Ang ilang mga halamang gamot ay hindi nakikita sa liwanag ng araw, lalo na ang mga kumikinang sa dilim. Ang ilan ay nagpapakita ng mga espesyal na hitsura sa paligid sa madilim na oras bago sumikat ang araw. Ang mga katangiang iyon ay nagpapahirap sa kanila na makuha. Kung tayo ay maglalakbay pabalik-balik, magkakaroon ng masyadong maraming masasayang na oras at mamimiss natin ang maraming bagay. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, napabuntong hininga si Jinsel. Ang kanyang mga mata ay nakadikit sa direksyon ng isang maliit na bate sa unahan. Unti-unting nagningning ang mga mata niya. 1063. Ang ekspresyon ni Jinsel ay nagpaalala kay Justin ng isang bagay. Mabilis siyang nagtanong, ano ang nakikita mo? Pilit na pinipigilan ng babae ang kanyang pagkasabik. Hindi pa ako sigurado. Tingnan natin ng mabuti. Dahil doon, iniwan niya ang kanyang dalawang kasama at tumakbo patungo sa pampang ng batis.
Ang baybayin ay nakaharang ng iba't ibang halaman at kabilang dito ang pakay ni Jincel. Isa itong hindi mapagpanggap na punong mukhang eucalyptus. Nang mapansin niyon, mabilis na hinawakan ni Justin ang kanyang braso at marahas na hinayla siya pabalik. Sumigaw siya, "Teka! Di ba sabi ko sa likod ko palagi maglakad?" Nagulat si Jincel ngunit mabilis itong kumilos para tumayo sa likuran niya. Ngumisi si Justin. "Tandaan mong laging nasa likod ko." Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad patungo sa gilid ng bangko. Saktong pagtapak niya sa bangko, may nangyari. Umuungol. Isang magaspang na makahayop na dagandong ang umalangaw-ngaw kasabay ng kaluskos ng mga halaman at pagtilamsik. Ang sumunod na nakita nila ay isang napakalaking masa na tumutugis mula sa mga halaman. Kasing bilis ng kidlat ang mga galaw nito sa kabila ng pagiging humongous ng katawan nito. Binuksan ng hayop ang kanyang malapad na mabangis na panga at dumiretso sa binti ni Justin. Sabay na sumigaw sina Jincel at Melinda, namutla ang kanilang mga mukha. Sa sandaling ang berdeng katawan na giant crocodile ay malapit ng dumapo ang panga nito kay Justin, ang kanang binti ng lalaki ay mabilis na kumilos. Thud! Sa isang mahinang hampas, sinipan ni Justin ang ilalim ng panga nito. Hiss! Ang epekto ng counterattack ni Justin ay nagpalipad sa giant crocodile na parang sirang saranggola. Lumipad ito ng ilang magandang metro bago ito naibalik sa kanyang tirahan. Gumagawa ng isang napakalaking splash, ang buwaya ay galit na tumakbo palayo sa kanyang buntot na nanginginig sa bawat hakbang. Hindi akalain ng maliit nitong maliit na utak na makakatagpo ito ng mga nakakatakot na mga ngaso, ngayon. Sumipol si Justin. Damn, ang bagay na ito ay medyo matigas. Akala ko ay namatay na ito pagkatapos kong ipadala ito sa paglipad. Bagamat hindi siya nakapagbigay ng maraming lakas sa sipa na iyon, ang katotohanang nakaligtas ito sa kanyang pag-atake ay medyo kapuri-puri. Sa kabilang banda, sina Melinda at Jincel ay lubusang na trauma sa insidente. Napaluha pa nga si Melinda. Mabilis siyang sumugod para hampasin ang likod ni Justin. You had the heart to whistle. Do you think that was funny? Muntik na kaming atakihin sa puso dahil sayo. Tumanggo si Justin. Well, gusto ko lang ipakita sa iyo ang mga panganib ng lugar na ito. Tandaan, nabanggit ko na ang lugar na ito ay naglalaman ng humigit kumulang 100,000 buwaya. Ang mga masasamang reptile na ito ay natural na mga ngaso. Mas mabuting tandaan mong suriin ang bawat anyong tubig dito bago lumapit dito. Tinapik ni Jincel ang kanyang dibdib bilang maluwag. Pakiramdam niya ay may utang na loob siya kay Justin. Ngunit hindi na kailangang takutin kami ng ganoon. Pinunasan ni Justin ang kanyang ilong pagkatapos ay tumalikod. Hindi ko nagagawin sa susunod. Tama, gusto mong tingnan ang punong ito. Oo. Pumunta si Jincel sa puno at pinagmasdan itong mabuti. Sinubukan ni Justin na kilalanin ang halaman. Kumunat ang noo niya. Mukhang puno ito ng eucalyptus, ngunit iba ang mga ugat sa mga dahon at ang balat nito ay brownish red. Mukhang kinumpirma ito ni Jincel. Marahil ito ay isang cardinal tree. Ito ay medyo naa-access ngunit medyo bihirang alchemy material. Hindi natin nakikita ang ganito sa Zenica, kadalasang ginagamit ito para sa mga mid to low grade elixir. Tuwang-tuwa si Justin hanggang sa napagtanto niya ang isang bagay. Buong puno ang sangkap. Sus, paano ko ilipat itong bahay? Umiling si Jincel. Ilang bahagi lang ng puno ang magagamit, ang kailangan lang natin ay ang ugat ng buhok nito. Ang mga buhok ay dapat na hindi pa hinog. Ang mga matured na bahagi ay walang mga espesyal na katangiang panggamot. Ang pagtanggap ng pagdagsa ng impormasyon ay nagdulot ng pagkahilo ni Justin. Bakit nagkaroon ng napakaraming panuntunan at sa larangang ito? Sa kabutihang palad, ang pagkuha ng mga ugat na buhok ay hindi masyadong abala. Ang kailangan lang nilang gawin ay hukayin ito. Si Justin ang pinakamagaling sa pagiging pisikal.
Isinasaalang-alang ang mungkahi ni Jincel, naging maingat si Justin na mag-iwan ng ilang ugat habang siya ay naghuhukay. Ito ay upang matiyak na mabubuhay ang puno o ang gayong mahahalagang materyales ay mamamatay. Marami pang aanihin sa susunod na pagdating nila. Ngayong nagkaroon na sila ng ilang resulta sa unang araw, lumakas ang kumpiyansa ni Justin sa mga darating na araw. Nagpatuloy sila sa paglalakad ng ilang sandali ngunit walang nakitang bago. Kaya naman, nakakita sila ng tuyong kuweba, naglagay ng ilang simpleng balat ng puno sa lupa bilang sapin at natulog magdamag. Nang sumapit ang umaga, si Jincel ay matalas nang mapansin ang isang halamang malapit sa kuweba na kanilang tinutulugan. Ito ay isang dragon nut, isang damong sumisipsip ng hamog sa umaga sa madaling araw. Nagtataka si Justin sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang halamang ito ngunit hindi niya alam na ang mukhang damong ito ay halamang gamot sa mga prey. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang mga sinaunang kontinente sa labas ng Zenica ay tiyak na mayroong higit na hindi nagamit na mga materyales na nakalatag sa paligid. Nagpatuloy ang tatlo sa lakas ng hangin sa gabi at natulog sa labas para sa isa pang 4 na araw. Noon, halos puno na ng materyales ang kanilang mga bag. Ang mga nilalaman sa lahat ng 3 bag ay umabot sa hindi bababa sa 20 uri ng mga halamang gamot. Ayon kay Jincel, kung magagawa ang lahat ng elixir, magkakaroon siya ng humigit kumulang 10 iba't ibang uri at higit sa 100 piraso. Ngunit syempre, ito ay nasa ilalim ng pag-aakalang karunungan ni Justin sa Samadhi True Fire at matagumpay na alchemy. Nababagabag si Justin. Siya ay kulang sa isang pambihirang tagumpay bago pinagkadalubhasaan ang Samadhi True Fire. Alam niyang malapit na siya pero hanggang ngayon. Upang makarating sa hilagang baybaying rehiyon ng Armenia ay mangangailangan ng hindi bababa sa 1 linggo sa paglalakad. Si Justin ay hindi masyadong pinilit na makarating doon, piniling magbag hanggat maaari niyang makita sa daanan. Ang lalaki ay mayroon pa ring singsing na gawa sa halamang mastasa at somero na gagamitin. Ang ikinababahala lamang ay ang mga materyales ay masira sa loob ng espasyo nito na nagpatigil sa kanya sa paggawa nito. Nagamit ng sinanay na katawan ni Melinda ang True Chi para mapangalagaan ang kanyang mga ugat. Pagkatapos niyang masanay sa lupain at lagay ng panahon, mabilis na bumuti ang kanyang katawan. Pag-abot ng 5 gabi, nakasanayan na ng 2 babae na matulog sa labas. Hindi nagtagal ang kanilang paghahanap ng masisilungan. Kasunod ng itinuro sa kanila ni Justin, pinuntahan nila ang ilang balat ng puno at nangolekta ng mga tuyong dahon sa malapit. Inilapag nila ang kama at nagpatuloy sa pagpikit. Hindi na kailangan ni Justin ang mga iyon. Sa pagtingin sa 3 bag na puno ng damo, nagsimula siyang magmuni-muni ng malakas. Mayroon kaming sapat na tubig ngunit naubusan kami ng pagkain. Dapat ko bang isaalang-alang ang pagpunta sa isang kalapit na lungsod upang palitan ang aming mga rasyon bago ipagpatuloy ang aming paghahanap? Iniunat ni Melinda ang kanyang katawan at bumulong, paano kung makipag-ugnayan ka sa eroplano at lahat tayo ay babalik sa lungsod? Magpapatuloy ba tayo sa paglalakad ng 1 pang linggo dito? Na-miss ni Justin ang kanyang pamilya pabalik sa Stonegate. Kahit na hindi nabanta si Brayden, hindi maiwasan ni Justin na mag-alala dahil sa kakulangan ng komunikasyon. Marahil ay nakabalik na sa Stonegate ang lolo ni Leia. Nangako si Justin kay Maria na gagawin niya ang lahat para manatili sa kanila ang babae. Siguro oras na para makauwi siya. Tama ka. Pagdating ng umaga, taken ko ang eroplano, nagpasya si Justin. Ang mga bituin sa itaas ng savanna ay napakaliwanag at nagniningning. Inangat ni Justin ang kanyang baba upang sumulyap sa mga bituin, pagkatapos ay humiga sa kanyang likod. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata ng bumalot sa kanya ang isang kakaibang matinding pakiramdam ng panganib. Sino nandyan? Mabilis na umupo si Justin, nag-teleport ng sarili 10 metro ang layo mula sa kanyang posisyon. Natarante sina Melinda at Jincel, mabilis na iniwan ang kanilang mga kama upang tingnan ang sitwasyon. Tense ang ekspresyon ni Justin habang nakatingin sa hangin 1 metro sa unahan niya.
Nakatayo sa himpapawid ay isang golden mask, mahabang buhok na misteryosong tao na nakasuot ng itim. Ang kanyang kasuotan ay nakasing sa baywang na may maitim na sinturon at ang kanyang mukha ay natatakpan ng Peking opera mask. Naikuyom ni Justin ang kanyang kamao ng mahigpit. Hindi dahil sa galit, kundi sa takot. Hindi mapigilan ni Justin na makaramdam ng kaba. May isang hindi maipaliwanag na nakakatakot na pakiramdam na ang misteryosong tao ay tila haharapin ni Justin ang hindi pa nagagawang pagbabanta. May mahinang pakiramdam si Justin na hindi ito ang unang pagkakataon na nakatagpo niya ang misteryosong taong ito. Ang misteryosong tao ay hindi kailanman nagpakita kay Justin ang kanyang tunay na kakayahan. Kakaiba, hindi matukoy ni Justin kung ano ang kanyang kakayahan. Sino ka ba? Malakas ang pakiramdam ni Justin na sinadya ng taong ito ang pinsala. Halatang nagbago ang boses na lumabas mula sa misteryosong tao. Garalgal at garalgal ang boses niya. Hindi mahalaga ang identity ko. Ang mahalaga ay alam mo na hindi ka makakalaban sa akin. Habang pinapanood ang eksenang naganap sa kanilang harapan, natarante sina Melinda at Jincel. Ang tanging bagay na maaari nilang gawin ay ibigay ang nag-aalalang mga tingin kay Justin. Alam na alam nila na si Justin ang nagdala nito sa kanyang sarili. Sa wakas nahanap na rin kita pagkatapos ng ilang araw. Dahan-dahang tumawa ang lalaking nakamaskara. Wala na akong gaanong oras kaya't mag-aalok ako sa iyo ng dalawang pagpipilian. Isa, ibigay sa akin o dalawa ang Endless Resolve Restoration Scripture, hayaan mong kontrolin ko ang iyong katawan at ako mismo ang kumuha ng kasulatan. 1064. Naasar si Justin. Anong klaseng swerte ito? Matindi ang pressure na ginawa sa kanya ng lalaking nakamaskara. Paano niya lalabanan ng isang taong walang impormasyon? Ito ay pagpapakamatay. Kung ganap na nakabisado ni Justin ang Thunderbolt Heavenly Lightning, malamang na may kalamangan siya. Nakalulungkot, ang kasalukuyang kanya ay hindi pa ganap na nasisipsip ang mga kapangyarihang inaalok ng Nine Heavens Thunder Tribulation. Paano niya inaasahang kukunin siya? Sa mabigat na ekspresyon, lumingon siya kina Jincel at Melinda. Tumakbo ka sa abot ng iyong makakaya. Gawin mo ang iyong makakaya upang hindi masangkot dito. Sa palagay ko hindi kita mapoprotektahan ngayon. May gustong sabihin si Melinda ngunit mabilis na naunawaan ni Jincel ang bigat ng sitwasyon. Mabilis niyang hinayla si Melinda at nagsimulang maglakad patungo sa likod ng savannah. Ang kanilang pagtaas ng distansya ay nagbigay kay Justin ng kaunting ginhawa. Kahit na alam niyang malakas ang kanyang kalaban, walang ugali si Justin na umamin ng pagkatalo. Ang katotohanan na ang kanyang kalaban ay dumating sa Australia mula sa Zenica ay isang paglabag sa Treaty of Gods. Kung pinili ni Justin na lumikha ng kaguluhan dito, marahil ang ibang mga Diyos ay sumugod sa kanyang tulong. Kakatwa, ang lalaking nakamaskara ay tila nakita sa isipan ni Justin sa isang sulyap. Ngumisi siya, sinusubukan mong gamitin ang mga batas ng kalawakan para akitin ang ibang mga Diyos dito. Nakontrata ang mga mag-aaral ni Justin. Paano naging kalmado pa rin ang lalaking ito? Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon para diyan broken bar. Sa sandaling binigkas ng lalaking nakamaskara ang kanyang huling mga salita, isang parang tsunami na puwersa ng nagyayelong truyuan ang bumungad sa kanya. Tila isang napakalaking sky dome. Hindi nagtagal, ang kanyang kapangyarihan ay sumasakop sa isang malaking radius na halos ilang daang metro kwadrado. Kinuha ni Justin ang kakaibang Truyuan properties, hindi na napigilan ni Justin ang kanyang sorpresa. Ang Northern Dark Eye Soul. Oh! Mukhang alam mo na ang gamit mo. Dumagundong ang masaganang tawa mula sa lalaking nakamaskara. Sa loob ng nakapirming teritoryo ng Northern Dark Eye Soul Technique, walang silbi ang batas mo sa kalawakan. Walang tutulong sa iyo. Kinagat ni Justin ang kanyang mga ngipin. Galing ka ba sa pamilya yan? Ikaw ba ang ama ni Felix yan? Sa pagsasalaysay ng mga detalye mula sa kanyang huling pakikipaglaban kay Felix yan, nalaman ni Justin mula sa kanila na ang kakaibang pamamaraan ng kanilang pamilya ay ang Northern Dark Eye Soul.
Akala niya noong una ay bahagi ng pamilya Lo ang lalaking nakamaskara. Hindi inaasahan ni Justin na galing siya sa pamilya yan. Nabigo ba si Yansani ang napigilan ang kanyang ama? Kung ito talaga ang matandang Wilmar yan na nakamit ang Heavenly Realms ng Hongmeng, bakit kailangan niya ng maskara? May nangyari ba sa mukha niya? Masyadong maraming tanong. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Isusuko mo ba ito sa akin o hindi? Inilabas ni Justin ang kanyang mga kamao. Halika kunin mo kung kaya mo. Mabuti naman, tinanong mo ito. Napangisi ang lalaking nakamaskara. Itinaas niya ang kanyang mga braso at bigla itong binitawan. Magic Ice Star Rain. Ang hindi mabilang na frost spike ay lumitaw mula sa lupa sa buong frozen na ibabaw. Ang mga spike ay bumagsak patungo kay Justin sa loob ng Asher Hemisphere Dome. Mula sa malayo, napabuntong hininga sina Melinda at Jincel habang pinapanood ang laban. Ang mga bugaw na sinag ng liwanag ay bumagsak sa katawan ni Justin. Ang buong eksena ay parang isang barrage ng Grim Reaper. Habang inihanda niya ang sarili sa marahas na nagyayelong ulan, malinaw kay Justin na ang batas ng kalawakan ay magpapahintulot sa kanya na lumaban ng walang prinsipyo laban sa kanyang kalaban. Alam ng lalaki na ang paggamit lamang ng Heaven and Earth Restoration Energy ay hindi makakabuti sa kanya, kaya nagpasya siyang gamitin ang parehong kapangyarihan ng sabay. Alisin ang selyo, space barrier. Ang biglaang pagsabog ng enerhiya ay pumipihit sa parallel space sa paligid ni Justin upang harangan ang mga frost spike. Itinanghal na may masaganang True Yuan, ang mga spike ay nagsimulang kumain ng enerhiya mula sa parallel space. Hindi nagtagal, sinimulan nitong ipasok si Justin sa isang nakapirming harang. Napaungol lang si Justin. Ang True Yuan ng lalaking nakamaskara ay lubhang nakamamatay. Gumamit siya ng parehong Northern Dark Eye Soul technique ngunit ang level ng mastery ay halatang ibang-iba sa Felix yan. Ang lalaking nakamaskara ay nasa weak water stage ng kanyang Tribulation Passing Stage Cultivation. O kung hindi makatuwiran para sa kanya na maipakita ang napakalaking pagkakaiba sa parehong pamamaraan. Mas mabuting umasa ka na ngayon sa iyong batas ng kalawakan. Isa ka lang kalahating asno na magsasaka. Kahit na ang nakaraang Hades ay hindi magkakaroon ng pagkakataong pagbutihin ako. Tila totoo ang payo ng lalaking nakamaskara ngunit napuno ito ng matinding paghamak. Galit na galit, umungal si Justin. Ang kanyang katawan ay biglang nilamon ng Nanmingli Fire. Ang init mula sa nagninangas na apoy ay unti-unting natunaw ang hamog na nagyelo sa paligid niya. Gayunpaman, ang mga frost spike ay patuloy na umaatake sa kanya mula sa bawat sulok. Nagsisimula na itong maging sobra para mahawakan ni Justin. Hindi sumuko si Justin, piniling ilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sinusubukan niyang gamitin ang batas ng kalawakan para basagin ang yelo. Space Tremor. Sa gitna ni Justin, ang magkatulad na espasyo sa paligid niya ay naging magulong parang malalakas na alon sa karagatan. Ito ay lumundag at gamulong, pinasabog ang lahat ng nakatagpo nito ng may tumataas na radius. Kaboom! Sa pagtanggap ng epekto, ang nagyayelong teritoryo ay nagbalik lamang ng isang nakakasira ng lupa na dagendong. Sinabi ko na sa iyo. Ang batas ng kalawakan ay walang ginagawa sa loob ng simboryo na ito. Ang lalaking nakamaskara ay tumawa ng masama. Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa pagtuturo sa iyo. Bilasan mo at sumuko ka na. Biglang lumapit ang lalaking nakamaskara kay Justin sa isang iglap. Wala pang 10 metro ang pagitan nila ngayon. Isang kakaibang purplish black na umiikot na True Yuan ang nagpakita sa isang kamay niya. Naramdaman ni Justin ang pangangailangan ng madali ang pag-iwas sa pakikipag-ugnayan sa kakaibang True Yuan. Ang kanyang instincts ay nagbabala sa mga kawaila hilakbot na kahihinatnan. Dahan-dahan lang kita. Kung hindi ako dahil sa mga diskarte mo at sa katotohanang hindi ko kayang kunin ang buhay mo, hindi ko sinayang ang purple butterfly fantasy ko sa iyo. Hindi nang ahas si Justin na lumapit siya.
Hindi siya sigurado kung ano ang Purple Butterfly Fantasy ngunit hindi ito maaaring maging isang magandang bagay. Sa sobrang galit, inipon ni Justin ang lahat ng Heaven and Earth Restoration Energy na kaya niya at ginamit ang kanyang bagong nakuhang Koi Water Energy para bumuo ng isang hindi malalampasan na kalasag sa kanyang harapan. Pagkatapos ay marahas ni pinakawalan ang Koi Water. Ang pakikipaglaban sa yelo na may mga kakayahan sa pagyayelo, ang navy blue na Koi Water na enerhiya ay bumalot sa halos lahat ng frozen na teritoryo. Puno ka na sa sarili mo. Umungol ang lalaking nakamaskara. Hindi siya nagpatinag sa papalapit na nagpapatigas na layer ng Koi Water. Sa hindi maipaliwanag na paraan, nalampasan ng kanyang katawan ang Koi Water barrier ng madali. Para siyang bambang kasing laki ng tao. Walang takot ang lalaki sa mga dumarating na alon, sinisira ang lahat ng bagay na dumarating sa kanya na parang simoy. Lahat ng nasa pagkatao ni Justin ay nagsasabi sa kanya na umatras kaagad. Sa kasamaang palad, ang kanyang Heaven and Earth Restoration Energy ay hindi sapat na malakas upang masira ang mga dingding ng frozen na simboryo. Pagkarating pa lang niya sa gilid ng harang ay naabutan na siya ng lalaking nakamaskara. Sa isang kisap ng mata, nabulag ang kanyang paningin sa umiikot na Purple Butterfly Fantasy. Nararamdaman ni Justin ang kanyang katawan na nakagapos ng enerhiya nito. Gaa! Si Justin ay nagpakawala ng isang masakit na sigaw bago bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng lilang ambon. Nararamdaman ni Justin ang kanyang dantiya na pinaghihigpitan ng isang uri ng kakaibang enerhiya, na nagiging sanhi ng pagkawala ng kanyang mga ugat sa karaniwang aktibidad nito. Ang kanyang mga pag-aandar sa katawan ay nagsisimula ng mabilis na huminto. Ang masaklap pa, hindi na siya pinapansin ng utak niya. Sa loob lamang ng maikling panahon, naramdaman ni Justin na para bang siya ay may matinding karamdaman. Nagsimulang mawala ng kulay ang mukha niya, sobrang pagod. Justin! Nang mapanood iyon, hindi na napigilan ni Melinda ang kanyang pag-iyak. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo ng malungkot. Ang gusto lang niyang gawin ngayon ay sumugod kay Justin. Sinubukan ni Jinsel na pigilan siya ng buong lakas. Ginamit pa ng babae ang kanyang leeg para hadlangan si Melinda sa padalos-dalos na pagkilos. Hindi. Huwag kang pumunta doon. Nagpapakamatay. Bitawan mo. Itinapon ni Melinda si Jinsel. Bumagsak si Jinsel sa lupa na parang basahang manika. Walang magawa, pinanood niya si Melinda na tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Justin. Hindi pinansin ang nasugatan niyang palad, mabilis na sinundan ni Jinsel ang mga ngipin at puno ng luha ang mukha. Nang mapansin ang papalapit na dalawang babae, napangisi ang lalaking nakamaskara. Talagang loyal ang mga babae mo. Nagkaroon pa rin sila ng puso na bumalik para sa iyo sa mga ganitong pagkakataon. Sigurado akong mawawala ng pag-asa ang dalawa kapag nakita ka nila. Walang anumang kulay, si Justin ay nakakasakit na mapatla. Mamantong hininga siya. Ang pagbigkas ng isang salita ngayon ay napakahirap, lalo pat tumayo upang ipagpatuloy ang laban. Sa kanyang mga titig sa lalaking nakamaskara, pakiramdam ni Justin ay sesubog na ang kanyang baga. Paano siya naging ganap na walang silbi? Nang mapansin na papunta rito si Melinda, galit na galit si Justin na paos na tumawag sa bawat onsa ng enerhiya na natitira. Umalis ka! Umalis ka! Nakalulungkot, wala itong nagawa para pigilan ang kanyang mga yapak. Tumawa ang lalaking nakamaskara. Magpaalam ka na lang sa kanya. Wala akong oras na sayangin sa pagpatay ng isang regular na sisiw. Halika, hayaan mo akong dalhin ka sa ibang lugar. Sinundan ko lang ang iyong Endless Resolve Restoration Scripture. Pagkatapos ay yumuko siya upang kunin si Justin mula sa lupa. Biglang sumimangot ang lalaking nakamaskara, mabilis na tumalon palayo kay Justin sa bilis ng kidlat. Bam! Isang nakakabinging kalabog ang narinig. Para itong gawa sa tinta, isang araw na lumabas sa troyuan ang damapo sa kinaroroonan ng lalaking nakamaskara.
Kasunod nito, ang nakakatakot na True Yuan ay nagsimulang mawala habang naglalabas ito ng hindi kanais-nais na nabubulok na amoy. Unti-unting nawala. 1065. Hindi lang si Justin ang nalilito. Ang lalaking nakamaskara ay parehong natakot. Bagamat nanatiling nakatago ang mukha ng lalaking nakamaskara, malinaw na ang malatinte na True Yuan arrow na ito ay isang banta sa kanya. Sa sandaling ito, nakagapos ang mga ugat ni Justin. Wala siyang gaanong lakas. Ang kanyang dantian ay nakaramdam ng mas mabigat kaysa sa isang bato at unti-unti siyang nawawala ng pangunawa at lahat ng iba pa. Ang pinsala ay nagawa. Wala na siyang kontrol sa kanyang paglilinang. Sa ganitong estado, hindi man lang matukoy ni Justin kung sino ang bumaril ng True Yuan arrow, lalo pang pag-aralan ang mga kakayahan ng tao. Ang tanging naramdaman niya ay isang uri ng masa ng madilim na enerhiya, na nakaabang sa itaas ng mga ito sa kalangitan. Sino ka ba? Kung napakalakas ng cultivation mo, bakit hindi mo ipakita ang iyong sarili? Tanong ng lalaking nakamaskara sa malalim niyang boses. Umalangaw-ngaw ang mga nakakakilabot na tawanan sa walang laman na kalangitan sa gabi. Alam mong hindi ka kakampi para sa akin at wala na akong planong atakihin ka pa. Paano kung iwanan mo ang iyong pagkilos at umalis bago ko tawagin ang ibang mga Diyos? Nagsimulang manginig ang buong katawan niya sa galit. Galit na galit ang lalaking nakamaskara ngunit hindi niya naisip ang maghanap ng gulo sa misteryosong bagong hitsura. Bagamat sigurado siyang hindi siya matatalo, tiyak na magiging problema ang hitsura ng mas malalakas na Diyos. Isipin mong maswerte ka. Tinuya ng lalaking nakamaskara si Justin. Hindi siya nasisiyahan ngunit ang pag-urong ay ang tamang hakbang. Ilang sandali matapos umalis ang lalaking nakamaskara, unti-unting nawala ang nakakatakot na presensya. Naramdaman ni Justin na wala na ang dalawa. Salot ng ambon, ang kanyang umaatake at tagapagligtas ay nanatiling isang misteryo. Natitiyak niyang hindi siya iniligtas ng kanyang tagapagligtas dahil sa kabaitan. Malamang na mayroon siyang lihim na motibo o kung hindi ay hindi niya iiwan si Justin na hindi gumagalaw sa lupa sa malawak na ilang. Sa wakas ay nakarating sina Melinda at Jincel sa tabi ni Justin. Iniyakap siya ni Melinda, pinahintulutan ni Melinda ang ulo ni Justin na sumandal sa kanyang katawan habang iniaabot niya ang isang palad upang hawakan ang maputlang mukha nito. Nagsimula ng tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Anong nangyari sa iyo? Magsabi ka, please. Huwag mo akong takutin ng ganyan. Pilit na itinaas ni Justin ang braso para panasan ang kanyang mga luha. Hindi na kailangang umiyak broken bar, hindi pa ako patay broken bar. Niyakap ni Melinda si Justin ng mahigpit. Ano bang problema mo? Please. Please be alright. Natatakot akong makita kang ganito. Hindi pa niya nakita si Justin sa ganoong gulo. Palibhas ay nahihirapang pakalmayan ang sarili, ang sakit ay dumurog sa kanyang puso upang punan ito ng matinding sakit at pagkabalisa. Huminga ng malalim si Justin. Nalasan na yata ako. Wala akong lakas at mabigat ang isip ko. Ni hindi ko mailabas ang kalahati ng aking cultivation. Damn it, I'm supposed to be immune to all poison. Namumula ang mga mata ni Jincel. Nag-aalala, nagtanong siya, sa tingin mo ba ay nasa ilalim ka ng isang espesyal na pamamaraan? Ano ang ginawa niya sa iyo? Sinubukan ni Justin na alalahanin. Sa tingin ko tinawag niya itong Purple Butterfly Fantasy. Ang sagot ay nagpalaki kay Jincel ng kanyang malalaking bilog na mga mata. Tinakpan niya ang bibig niya at huminga ng malalim. Kumunat ang noo ni Justin. Mukhang may alam ka tungkol dito. Si Jincel ay nagpatuloy na tumingin kay Justin ng masinsinan. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala ngunit sa parehong oras, ang kalungkutan ay nagsimulang tumago sa mga sulok nito. Samantala sa North Pole, sa isang glacier na konektado sa isang matayog na bundok ng nyebe at yelo malapit sa Post-Broken Bar. Pagkatapos ng taglagas na equinox, ang North Pole ay papasok sa walang hanggang gabi simula sa poste bago ito magsimula sa mabagal na paggapang pababa sa timog.
Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, nagliliwanag ang mga nagniningning na bituin sa kamanghamanghang iceberg. Doon nakatayo ang isang flowy graceful presence. Ang kanyang itim na silk dress ay lumipad sa hangin. Sa buto-shilling snowfield na kapaligiran, ang kanyang nakalantad na balat ay hindi kapani-paniwalang mapatlang ngunit ang kanyang mga mata ay kasing tindi ng maliwanag na liwanag ng buwan. Ang kanyang mahabang uwak na buhok ay bumagsak sa kanyang likuran na eleganteng parang talon. Ang mga hibla nito ay dinampot ng hangin. Parang may pinagtutuunan ng pansin ang babae. Sa kabila nito, ang ekspresyon sa kanyang napakagandang mukha ay sa huli ay hindi nababasa, na nagiging malabo sa kanyang mga iniisip sa labas. Biglang lumitaw sa kanyang likuran ang isang matangkad na nakasuot ng mahabang itim na damit. Inalis ng nakadamit na lalaki ang kanyang hood para ipakita ang isang malademonyong metal na maskara. Nagpakawala ng ilang nakakatakot na tawa, ang lalaking nakamaskara ng metal ay sumugod sa babae at ninisyan. Walang kakayahan ng batang si Justin na iyon. Sigurado ka bang ito ang lalaking nasa propesya mo? Hindi lumingon sa kanya si Athena. Nagpatuloy siya sa pagtitig sa malawak na tanawin. Walang pag-aalinlangan, tinanong niya, hindi siya patay. Nang may pang-aalipusta, sumagot ang lalaking nakamaskara ng metal, hindi tanga ang munting bastard. Ang ginawa ko lang ay nagpakita ng kaunting husay ko at naunawaan na niya na wala siyang magagawa laban sa atin. Nag-aalala sa biglaang pagsulpot mo, nagpasya siyang natural na umatras. Ang batang Justin ay nasugatan ngunit may proteksyon mula sa Endless Resolve Restoration Scripture, malamang na nanalo siya. Magiging maayos ang lahat hanggat nabubuhay siya. Nagsimulang bumulong si Athena, tila sa sarili. Hindi dapat magkaroon ng mga pagkakamali sa aking propesya. Sa hinaharap, ang ilang mga bagay ay kailangang gawin upang maitwik ang buong sitwasyon sa katotohanan. Sumimangot ang metal mask. Narinig ko ang Harry na nagsabi na ang anumang mga pagkabigo sa iyong propesya ay sarili mong kasalanan. Bakit hindi mo na lang aminin na ikaw ay sumisipsip sa mga propesya? Ikaw ay walang pakundangan na tanga. Malamig na saway ni Athena, biglang pinakawalan ang kanyang unhinged powers. Dumagundong broken bar, dumagundong broken bar, dumagundong broken bar. Ang isang magandang 10 milyang radius ay naapektuhan ng surge ng enerhiya. Sa ilalim ng impluwensya nito, ang iceberg ay dumagundong at yumanig. Di nagtagal, ito ay sumabog sa mga debris kasama si Athena sa kaibuturan nito. Nakatayo lamang ng halos 10 metro sa likuran niya, ang lalaking nakamaskara ng metal ay galit na ibinagsak ang sarili sa sahig para sa katatagan, nawala ng lahat ng lakas upang bumangon pagkatapos ng pagsabog. Ang lalaking nakamaskara ng metal ay nabigla sa kaibuturan, mabilis na nagbago ang kanyang tono upang humingi ng awa. I'm very sorry. Please, madam, patawarin mo ako. Ni minsan ay hindi niya nakita o naranasan ang mga kakayahan ni Athena. Upang pigilan siya na magdulot ng anumang potensyal na pinsala sa kanyang sarili, mas mabuting itigil na ang lahat ng pagtutol. Bagamat ang psikolohikal na takot ay may malaking bahagi dito, ang pinsalang natanggap niya nang hindi man lang naglulunsad ng paghihiganti ay malinaw na sapat upang bigyan siya ng babala laban sa paggawa nito. Kung talagang gumanti siya, tuluyan na siyang mapahamak ni Athena nang hindi pinagpapawisan. Binawi ni Athena ang kanyang kapangyarihan tulad ng mabilis na pagbagsak ng tubig sa dalampasigan. Alamin mo ang lugar mo. Baka hindi man lang magkaroon ng pagkakataon ng hari mo laban sa akin pero nandito ka pa nagbubuga ng katarantiduhan. Kung mangyayari ulit ito sa susunod, sisiguraduhin kong gagawin kang alabok. Mabilis na isinandal ng lalaki ang ulo sa lupa para humingi ng tawad. I was stupid. Very stupid. Tumalikod si Athena. She uttered, tumayo ka. Ang susunod mong gawain ay hanapin ang lahat ng divine mark na naiwan ng iba't ibang tribo ng Diyos sa buong mundo bilang kahalili ko. Maliban doon, kailangan mong bantayan ang underground laboratory sa North Pole. Kailangan ko ng patuloy na pag-update ng kanilang pag-unlad ng pananaliksik sa bato ng Diyos.
Huwag kang maglakas loob na kumilos nang wala ang mga tagubilin ko. Takot sa kanina, mabilis na tumango ang lalaki. Madam, medyo nalilito ako. Maliban sa iyo, ang mga pangunahing Diyos tulad ni Poseidon at Apollo ay walang kalaban-laban sa mga eksperto sa Hongmeng at Hidden Clans. That goes without saying that Ares and Venus are not even close to their soul-forming stage. Bakit ka naglalagay ng labis na pagsisikap na maunawaan ang mga kapangyarihan ng bato ng Diyos upang mabuhay muli ang mga normal na Diyos? Kahit na sila ay bubuhayin muli, hindi sila maaaring maging kapaki-pakinabang sa iyo. Tumawa si Athena. Sinusubukan mo bang sabihin na maliban sa amin ni Zeus, lahat ng iba ay walang silbi? Natahimik ang lalaki kahit na ang sinabi nito ay eksaktong nasa isip niya. Kung hindi sila nagtanim ng takot sa pag-iral ni Athena, ang mga palihim na eksperto sa yugto ng tribulation passing ng Zeneca ay nakarating na sa buong mundo na nag-aalis ng mga bihirang at mahalagang kayamanan. Hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Justin na mapunta sa Australia para sa kanyang paghahanap ng material na alchemy. Kung talagang iniisip mo na ang aming kasalukuyang mga kapangyarihan ay ang aming mga tunay na kakayahan, ikaw ay lubos na nagkakamali. Walang emosyong pagpapatuloy ni Athena, prangkahan ko, natitira na lang sa atin ang pag-aari ng batas ng kalawakan ngayon. Kumpara sa aktwal kong anyo ng labanan, natitira na lang ako sa halos 40% ng aking orihinal na kapangyarihan. Ang ibang mga Diyos na mas mahina ang ranggo kaysa sa akin at kay Zeus ay natitira lamang na wala pang 20 hanggang 30% ng kanilang kapangyarihan. Ano? Sa sobrang hindi makapaniwala, hindi napigil ang mapabulalas ng lalaki. Paanong ang mga Diyos ay pinaghihigpitan ng ganoon kalayo? Humarap sa kanya si Athena na nakataas ang kilay. Bakit? Hindi ka naniniwala? Well. Hindi iyon. Ang lalaki ay umiling-iling. Kung sinabi ni Madam, ito ay dapat na totoo. Hindi na bigla, nagsalita si Athena, hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili na paniwalaan ang sinabi ko. Mula nang tayo ay dumating sa Earth, ang ating mga kapangyarihan ay patuloy na lumiliit hanggang sa punto ng ating kasalukuyang napinsalang estado. Ito ay isang kahihiyan sa amin at dito ito pinakamasakit. Hindi marami ang gustong ilabas iyon. Nakakatuwa, inisip talaga ng mga prel sa Zeneca na tayo lang talaga ang may kakayahan dito. Hindi magtatagal bago ko malikha ang bagay na pinakananais ko. Sa lalong madaling panahon, ang muling pagsilang ng mga Diyos ay magaganap. 1066. Sa gitna mismo ng Armenia, ang siga ng apoy ay nasusunog ng maliwanag sa tabi ng pader ng bundok. Naka-crossleg si Justin sa tabi ng apoy na may malungkot na ekspresyon. Mukha siyang hindi namumutla pero mapurol pa rin ang mukha niya. Nakaupo si Melinda sa balat ng puno habang kinakabahang nakatingin sa kanya kasama si Ginsel sa kanyang tabi na tila naliligaw. Ilang sandali pa, binuksan ni Justin ang kanyang mga mata at nagpakawalan ng mahabang buntong hininga bago umiling. Ito ay hindi pa rin gumagana. Pinilit ni Melinda na ilabas ang mga salitang ito. Ngumiti ng mapait si Justin. Wala akong matawag na truyuan. Parang hinaranggan ng malaking bato ang dantian ko. Nanghihina ang mga meridian ko at nanghihina ang katawan ko. Parang naging normal kang tao, tama ba? Kinagat ni Justin ang kanyang mga labi at walang magawang tumango. Itong purple butterfly fantasy. Talaga bang hindi ito magagamot? Hindi ko alam. Napaisip si Ginsel, limitado lang ang nakita kong impormasyon tungkol sa kamandag na ito sa isa sa mga libro sa angkan ng Fritz. Alam ko lang nagawa ito sa isang mahusay na sinaunang nakakalaso na insekto. Magagawa ito ng user na maging isang makamandag na fog sa paggamit ng True Yuan. Ganyan ito pumapasok sa katawan ng target kasama ng mga cultor na true lang. Kung ang target ay may mas malakas na True Yuan, ang lason ay hindi makapasok sa dantian ng target kapag nakapasok na ito sa katawan, ang dantian ng target ay ganap na may lock at ang kanyang True Yuan ay matutuyo. Hindi naman masama, pakiramdam ko normal lang akong tao.
Mapanuksong tumawa si Justin. Mula nang maging assassin ako, nakalimutan ko na ang pakiramdam na maging isang normal na tao. Nakakainis. Tumulo ang luha sa mga mata ni Jinsel. Paano ka pa rin matatawa dito? Alam mo bang natiis mo ang bahagi ng kamandag dahil sa iyong espesyal na katawan? Kahit sino pang magsasaka ay nawala ng silbi. Mapalad ka na magagawa mo ang lahat. Namula ang mga mata ni Melinda nang marinig niya ang mga salita ni Jinsel. Nadurog ang kanyang puso sa pag-aalipusta sa sarili ni Justin. Mabilis silang pinutol ni Justin nang mapansin niyang malapit na silang umiyak. I'm asking if there's any way to solve this. Wala na ba talagang paraan? Umiling si Jinsel at nagnagig ang kanyang mga ngipin. Ewan ko, hindi naman nabanggit sa libro. Kung tutusin, takot na takot siya sa iyo, nakikita kung paano niya ginamit ang kakaibang kamandag sa iyo. Ayaw niyang may magkamali. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata. Totoo, kung hindi dahil sa kakaibang tao na nagpakita ng hindi inaasahan, hindi siya makakatakas. Sa paghusga mula sa mga taktika ng tao at sa katotohanan na siya ay naging isang normal na tao, ito ay isang sandali lamang bago niya makuha ang kanyang mga kamay sa kanyang banal na kasulatan. Sa kasamaang palad, hindi niya matiyak kung siya si Wilmore yan, at hindi rin niya matukoy ang misteryosong lalaki. Ganun pa man ay hindi na niya maisip. Nawala na niya ang lahat ng kanyang cultivation. Ang kanyang lakas ay lumala sa antas ng isang normal na tao. Iyon ang pinakamasamang bagay. Hindi niya siguro inaasahan na gagaling mag-isa ang kamandag, kaya napilitan siyang gumalaw kasabay ng agos. Hinding-hindi hawad lang ang langit, tiyak na makakahanap siya ng solusyon. Sa dinami-dami ng mga kaaway sa paligid niya, kung susuko siya ng ganun-ganun lang, hindi ba maghahirap ang pamilya niya? Kung siya ay mamatay, paano mabubuhay ang kanyang mga babae? Sa pag-iisip nito, natigilan si Justin. Sa kumikinang na mga mata, ipinasya niya sa kanyang sarili na hindi siya mabibigo. Kung walang solusyon si Jinsel, maaari niyang tanungin si Christine at ang iba pa. Maaari rin niyang hilingin kay Jane na subukan at pagalingin siya gamit ang gamot o operasyon. Hindi siya sumuko noong may pag-asa pa. Si Justin ay lumaki sa isang kakilakilabot na kapaligiran. Hindi ito ang unang pagkakataon sa isang near-death experience. Patuloy siyang lalaban sa kabila ng lahat ng mga pag-urong, ito ang kanyang pinakadakilang sandata. Naramdaman ni Melinda at Jinsel ang kanyang resolusyon mula sa gilid, dahilan upang pigilan nila ang kanilang mga luha. Inihagis ni Justin ang ilang tuyong kahoy sa apoy at tinapik ang alikabok mula sa kanyang mga palad bago sinabing, dahil hindi natin ito malulutas ngayon, ang una nating layunin ay makaalis dito ng ligtas. Hindi magiging problema kung nasa akin pa ang aking paglilinang ngunit iba na ang mga bagay ngayon. Hindi na tayo maaaring manatili dito, wala tayong pagkain o makagamitan sa komunikasyon. Ito ay upang maghintay para sa ating mga hindi tunay na lugar. Upang sundan ang dagat at maglakbay sa hilaga, maghanap ng isang tao at bumalik sa bahay kahit na ito ay isang mahirap na paglalakbay, mayroon pa rin akong lakas at karanasan. Siyempre, kailangan kong humingi ng tawad. Justin. Ikaw. Napatulala si Jinsel. Naisip niya na matagal nang mawawala si Justin kahit na hindi niya isusuko ang kanyang sarili. Hindi niya inaasahan na babalik siya ng ganoon kabilis. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Nag-expect ka ba ng tampuhan? Listen to me, you guys must stay strong. Hanggat nabubuhay ako, hindi ako susuko. Siguradong gagawa tayo ng solusyon. Ngumiti si Justin. Nag-init ang puso ni Melinda at tiningnan niya ito ng magiliw na titig, ang kanyang puso ay namamaga sa pagmamalaki. Ito ang dahilan kung bakit handa siyang maging manliligaw nito kahit na hindi siya bibigyan ng opisyal na katayuan. Para sa isang babae, ang isang lalaki ay maaaring maging normal ngunit hindi siya maaaring maging walang ambisyon at pabago-bago. Sa sandaling ito, naisip ni Melinda na hindi masama ang mamatay kasama niya dito. Naaga na siya ng kanyang emosyon. Napangiti si Justin sa kanilang reaksyon. Stop staring at me like that.
Kahit nakakapanlumo, at least buhay pa rin ako. Matulog ka na, maaga pa tayong aalis bukas. Kailangan nating maglakad ng 4 hanggang 5 araw para makarating sa dalampasigan. Magkakaroon lang tayo ng sapat na lakas sa pagpapahinga ng mabuti. Ma. Tumanggaw sila sa sinabi niya. Kahit na nawala si Justin sa kanyang cultivation, siya pa rin ang pinuno nila. Napagod na silang tatlo sa pangyayari kaya natagalan na lang sila sa malalim na pagkakatulog. Binuksan ni Justin ang kanyang mga mata sa dilim. Maliban sa pag-iisip ng paraan upang mabawi ang kanyang cultivation, iniisip din niya kung ano ang dapat niyang gawin kung ang kanyang kaaway ay dumating sa kanya pabalik sa bahay. Gayunpaman, kahit anong hirap niyang pag-isipan, wala siyang solusyon. Ang tanging pagpipilian niya ay sumabay sa agos. 10:67. Kinaumagahan, kinuha nilang tatlo ang kanilang mga bag at nagsimulang maglakbay. Bago umalis, pumili pa si Justin ng ilang nasunog na kahoy at inilagay ito sa kanyang bag. Na-curious si Melinda at nagtanong, "Hobby, hindi ka ba mapapagod? Bakit mo dadalhin ang nasunog na kahoy? Baka wala tayong pagkain at tubig pero may lighter tayo. Hindi malaking bagay ang pag-aapoy." Hindi siya sanay na tawagin siya ng matalik sa harap ni Jinsel ngunit mula nang mangyari ang insidente, hindi na siya nakatiis. Nakangiting paliwanag ni Justin. Hindi ito para sa apoy. Ang tubig dito ay hindi malinis at puno ng mga parasito at lason. Wala tayong oras para pakuluan ang tubig para magamit natin ang kahoy na ito para gawing magaspang na salon para maalis ang mga lason. Mas mabuti na ito kaysa sumakit ang tiyan. Hindi nang ahas si Justin na ipagsapalaran ito. Nilalabanan pa ng kanyang katawan ang kamandag at kung may mangyari man sa kanila ay hindi siya makakatulong. Hindi inaasahan ni Melinda na mag-iisip siya ng napakalayo. Hindi na siya nagtanong pa at ngumiti sa kanya. Pinangunahan sila ni Justin patungo sa hilaga sa pamamagitan ng pagsunod sa araw, ngunit sa kalagitnaan ay napagtanto niyang humihina na ang kanyang tibay. Nagiging mas mahirap para sa kanya na kumilos at siya ay pawis na pawis tulad ng mga babae. Dahil sa halumigmig ng tropical na rainforest, napagtanto niya kung bakit walang nakatira dito. Ito ay halos isang sauna sa buong araw-araw. Ang mga labi ni Melinda at Jinsel ay pumuputok dahil sa dehydration at pawis ngunit mas nag-aalala sila kay Justin. Halos walang pinagmumulan ng tubig papunta doon at nang dumaan sila sa isang tuyong lawa, hindi mapakali si Justin na ipaliwanag ang kanyang sarili bago siya tumalon sa maputik na lupa at hinukay ang ilog. Pagkatapos maghukay ng humigit kumulang kalahating metro ang lalim, nagulat ang mga babae, nagsimulang umagos ang tubig mula rito. Most of the time when it comes to rivers like this, there's usually water underneath the soil. It was just a theory but I guess we got lucky. Tuwang-tuwa sila nang marinig ito. Hindi man nila ipinakita, uhaw na uhaw ang dalawa. Hayaan mo akong tulungan ka. Tumalon si Melinda sa tabi ni Justin at sinimulang palakihin ang butas gamit ang kanyang mga kamay. Natulala si Jinsel sa unang ngunit mabilis itong ngumiti at sumama sa kanya. Napangiti si Justin sa kanilang reaksyon. Hindi mo ako kailangang tulungan, nakuha ko na. Pinunasan ni Melinda ang pawis sa kanyang mukha. Why are you trying to act tough? Stop talking and let US help you. Natatakot ka bang masaktan ng husto ang pride mo? Ay ikaw broken bar, hindi ko sinasadya iyon. Ngumiti ng mapait si Justin. Iminuwestre niya ang mukha nito gamit ang labi. Melinda babe, ipinahid mo ang putik sa iyong ilong, naglalagay ka ba ng maskara? Noon lamang napagtanto ni Melinda na marumi ang kanyang mga kamay. Nagpout siya dahil sa inis at pinandilatan si Justin bago nagpatuloy sa paghuhukay. Kahit na hindi ito importante, nakaramdam si Justin ng init sa puso nang makita kung paano niya handang dumihan ang sarili para tulungan siya. Obvious naman na ayaw niyang mag-overwork siya. Gaano man siya pagkabigo, handa si Justin na gawing motibasyon ang kanyang nararamdaman. Tuloy-tuloy na umagos ang tubig palabas ng butas nang matapos ito.
Kumunat ang noo ni Melinda at sinabing, naubos na ang tubig pero paano natin ito aalisin? Mukhang malabo rin. Tingnan mo ako. Tinaas ni Justin ang kanyang kilay at kumuha ng t-shirt para sumipsip ng malabo na tubig mula sa butas. Pagkatapos nito, isiniksik niya ito sa lalagyan at nilinis ng uling para makakuha ng maiinom na tubig. Nagulat ang mga babae nang makita ito at muli silang humanga sa mga kasanayan sa kaligtasan ni Justin. Muli silang lumipat pagkatapos uminom ng tubig at muling magpuno ng kanilang mga bote. Dahil sa pagkawala ng kanyang paglilinang, mas binigyang pansin ni Justin ang mga palumpong ngunit maswerte sila dahil hindi sila nahaharap sa anumang panganib. Gayunpaman, dahil patuloy silang nagmamadali, kumakulong ang tiyan ni Jincel noong bandang tanghali na. Malinaw itong narinig ni Melinda at Justin dahil sila lang ang nasa tabi niya. Lumingon si Justin sa likod at nakitang ibinaba ni Jincel ang kanyang ulo dahil sa kahihiyan habang tinatakpan ang kanyang tiyan. Hubby, gutom na rin ako. Wala kaming kinakain kahapon at matagal na kaming naglalakad, sabi ni Melinda. Napahiya si Jincel. Alam niyang sinusubukan siyang takpan ni Melinda kaya pinasalamatan niya ito. Si Melinda ay nagbago ng kanyang opinyon kay Jincel, hindi na siya iniisip na isang vixen. Pagkatapos ng lahat, ang isang vixen ay hindi susubukang pigilan siya kahapon ng gabi at tumakas ng mag-isa. Ngayong nawala na si Justin sa kanyang cultivation, hindi na siya nagpakita ng ibang nararamdaman maliban sa kalungkutan. Bilang isang babae mismo, masasabi ni Melinda na talagang nag-aalala siya kay Justin. Kahit na parang awkward, handang maniwala si Melinda na siya ay isang mabait at palakaibigang tao. Tumanggaw si Justin bilang pagsang-ayon. Nakalimutan na niya ang kanilang tibay dahil medyo lumalaban ang katawan niya sa gutom. Totoo, hindi na sila magtatagal kung patuloy silang umiinom sa halip na kumain. Laminggalinga si Justin sa paligid at wala siyang makitang anumang nakakain. Ngunit nang itinoon niya ang kanyang mga mata sa isang puno na tumutubo malapit sa isang tumpok ng mga bato, sinenyasan niya ito. Sundan mo ako. Maraming prutas ang tumutubo sa puno. Umakyat si Justin sa isang sanga upang pumitas ng mga prutas. Tingnan mo, ito ay isang ligaw na igos. Ang mga dahon ay hugis itlog at may mga pinoong buhok sa ibabaw nito upang mapanatili ang tubig. Ang buong prutas ay maaaring kainin kasama ang balat. Maaaring hindi ito malasa ngunit tiisin lamang ito at lagyan ng muli ang ilang bitamina C. Maglalakad pa tayo ng kaunti at tingnan kung makakakuha tayo ng anumang pagkain. Hindi na mapakali ang mga babae sa asim at pinilit nilang kumain ng kaunti. Kahit ano ay mas mabuti kaysa wala. Nagdala si Justin ng ilan sa kanya, ngunit alam niyang hindi na sila tatagal ng walang mataas na calorie na pagkain. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa kanyang pagkabata, sinusubukan ang kanyang makakaya upang manatiling buhay sa ilang. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay kasama niya ang mga babae at wala na rin ang kanyang paglilinang. Ang kanyang lakas ay halos hindi maihahambing kay Melinda na maaaring gumamit ng kanyang panloob na enerhiya. Ang mga bagay ay mas masahol pa kaysa sa huling pagkakataon. Matapos maglakad ng ilang kilometro pa, sa wakas ay naglakad na sila papunta sa tabing ilog. Dahil gabi na, hiniling niya sa mga babae na humanap ng mapagpahingahan ngayong gabi. Mag-ingat at subukang mangolekta ng tuyong damo at balat ng puno para sa pagtulog. Susubukan kong maghanap ng pagkain sa ilog. Sinabi ni Justin sa kanila. Silang mga babae ay walang laban dito. Marami silang natutunan na kasanayan sa kaligtasan mula kay Justin at agad silang naghanap ng mga materyales para makapagsimula ng sunog. Tumakbo si Justin sa ilog at tumingin sa paligid. Dahil wala siyang angkop na kasangkapan, imposibleng mangisda. Dagdag pa, imposibleng mangisda sa isang ilog na walang isda. Sa kabutihang palad, sa kanyang matalas na mga mata, napansin ni Justin ang isang matambok na mukhang water snake na lumalangoy patungo sa kanya. Nakilala ito ni Justin bilang isang hindi makamandag na ahas. Sa katunayan, karamihan sa mga water snake ay hindi talaga makamandag. Bukod pa rito, hindi matatakot si Justin sa isang makamandag na ahas.
Sa isang mabilis na galaw, madali niyang nahuli ang ahas. Si Justin ay isang dalubhasa sa paghuli ng mga ahas, hinawakan ang ulo nito upang pigilan itong makalayo. Hindi nag-atubili si Justin at ibinuka niya ang kanyang bibig para kagatin ang ulo ng ahas. Paf! Pagkatapos kagatin ang ulo ng ahas, iniluwa ito ni Justin sa lupa. Ngayong patay na ang ahas, madali na itong dalhin pabalik. Dahil wala siyang dalang kutsilyo, kinailangan ni Justin na gumamit ng primitive na paraan para makatipid ng oras. Mabuti na lang at nakiin niya ang kanyang fair share of raw animals kaya kahit nakakadiri sa ulo ng ahas ay sanay na siya. Takot na takot ang mga babae kung masasaksihan nila ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.